Nagmasdan ko ang sarili ko sa salamin at napangiti ako nang makita ang kaakit-akit kong anyo. Ito ang araw ng kasal namin ni Zoren, kaya naman labis ang saya ko dahil sa wakas ay tinupad na niya ang pangako niya sa aking pakakasalan ako. Dumako ang mga mata ko sa suot kong kwintas sa aking leeg. Bigay niya iyon sa akin nung panahong inaya niya akong sumama sa kanya na makipagtanan. Dala ng pagre-rebelde ko sa pamilya ay hindi na ako nagdalawang isip pa na sumama kay Zoren. Kagaya pa nga ng ipinangako sa akin ni Zoren, makalipas ang 1 buwan naming pagsasama ay itinakda ang aming kasal. Muli kong tinitigan ang sariling replika sa harap ng salamin at tila nakita ko roon ang nakangiting muka ng namayapa kong ina. Marami sa nakakakilala sa aking ina ang nagsasabing kamukha ko raw siya. Mula sa kanyang mga pilik mata hanggang sa mapupulang mga labi ay namana ko raw iyon lahat sa kanya. Sinasabi nga nila na ako raw ang half version ni Mama. Di ko naiwasang mapaluha nang maalala ko ang namayapang ina. I miss you, Mama. Piping bulong ko sa hangin. Kezaya? Tawag sa akin ni Rachel mula sa likuran ng pinto kasabay ng pagkatok roon. Sandali lang. Pasigaw kong anas sa kaibigan. Kumuha ako ng tissue paper upang punasan ang mga luhang nagkalat sa aking pisngi. Humakbang ako palapit sa pinto at binuksan ko iyon upang harapin ang kaibigan ko. Halika na, Kezaya. Baka mahuli pa tayo sa kasal niyo ni Zoren. Aya sa akin ni Rachel. Siya ang kinuha ko bilang isa sa mga saksi sa kasal namin ni Zoren. Dahil siya lang ang nakakaunawa sa akin sa tuwing naglalabas ako ng hinanaing sa kanya. Sandali at kukunin ko muna ang pouch ko. Akmang tatalikod na ako nang sumabit ang buhok ko sa suot kong kwintas. Hay, kung kailan naman nagmamadali na tayo, saka pa talaga sumabit ang buhok mo sa kwintas. Naiiling na wika ni Rachel. Pakitulungan mo nga akong alasin ito para makaalis na rin tayo. Pakiusap ko sa kaibigan. Tulungan ako ni Rachel na alisin ang sumabit kong buhok sa kwintas, ngunit hindi naging madali. Naisip kong hubarin na lamang ang kwintas upang lubusang maalis ang pagkakabuhol ng buhok ko roon. Pareho kaming napasinghap sa gulat ni Rachel nang bigla na lamang napigtas ang kwintas kahit hindi pa namin iyon nahahawakan. Oh my God! Bulalas ni Rachel, saka nag-antandang krus. Diyos ko, Kezaya! Isang masamang pangitain yun. Ano ka ba naman, Rachel? Ang tanda na natin para maniwala sa mga kasabihan. Suway ko sa kaibigan. Hindi ko alam kung si Rachel nga ba ang pinaglulubag ko ang kalooban o ang sarili ko mismo. Bigla na lang din akong kinilabutan sa hindi malamang dahilan. Alis na nga tayo? Tinalikuran ko si Rachel upang lumapit sa cabinet kung saan nakapatong ang pouch ko. Yumukod ako upang damputin ang nalaglag kong gamit sa sahig. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang pagkapunit ng suot kong damit. God! Nahihintakutang bulalas ni Rachel. Siyang tumakbo palapit sa akin saka mahigpit akong niyakap nito. Gusto ko nang maiyak ng mga sandaling iyon, ngunit pinili ko pa rin ang kumalma. Rachel, pakitulungan mo nga akong tahiin itong damit ko. Gumaralgal na ang boses kong pakiusap sa kaibigan. Oo, naiiyak niya namang tugon. Ilang sandali pa at naging abala na kaming dalawa sa pagtahi ng sira kong damit. Nang matapos kaming dalawa ni Rachel, ay mabilis kaming lumabas ng bahay at saka nagpara ng taxi. Sa kasamaang palad ay naipit kami ng traffic sa daan. Late na tayo, Kezaya. Nag-aalalang wika ni Rachel. May 1 oras na akong late at panay na rin ang tawag sa akin ni Zoren sa cellphone. Nasaan ka na ba, Kezaya? May bahid inis ng tanong ni Zoren mula sa kabilang linya. Malapit na. Gaano ba kalapit ang malapit na yan? May 1 oras ka ng late at nakakahiya na sa judge na magkakasal sa atin. Naiinis na wika nito. Naipit kasi kami ng traffic pero malapit na talaga kaming dumating dyan ni Rachel. Pasensya na. Hinging paumanhin ko kay Zoren. Narinig ko ang paghugot nito ng malalim na buntong hininga. Ang ikakasal na parang hindi excited sa araw ng kanyang kasal.
Pinatay na ni Zorin ang tawag niya matapos sabihin sa akin ang mga katagang iyon. Gusto kong maiyak dahil pakiramdam ko ay pagkamalas-malas ko. Nataon pang sa araw ng kasal ko nangyari ang lahat. Kezaya, nilingon ko ang kaibigang si Rachel at nakahalad ang isang palad na may hawak na panyo. Salamat. Inabot ko ang panyo mula sa kanyang kamay. Huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko pero sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong magpakasal? Tanong sa akin ni Rachel. Ano bang ibig mong sabihin? Balik na tanong ko naman sa kanya. Baka naman kaya nangyayari sa iyo ang mga kamalasan ay dahil pilit kang inililigtas sa mas malalang kamalasan na maaari mong sapitin sa hinaharap. Paliwanag pa sa akin ni Rachel. Matagal na akong minamalas magmula nang mamatay sa ang aking ina. Si Zorin lang ang taong tumulong sa akin na makabangon at muling mahalin ang sarili ko. May tiwala ako sa kanya at wala akong nakikitang dahilan para hindi ko sa pakasalan. Seryosong turan ko sa kaibigan. Kaibigan mo ako, Kezaya, at alam mong nag-aalala rin ako sa'yo. Masyado pa tayo mga bata para sa buhay na gusto mong pasukin. Pero kung desidido ka na talaga, nandito lang ako lagi para suportahan ka. Rachel, naluluhang niyakap ko ang kaibigan at nagpasalamat sa kanya. Tandaan mo, hindi pag-aasawa ang sagot sa isa mo pang problema. Bulong pa sa akin ito habang masuyong hinahagot ang aking regular. Lasing ka na naman? Asik ko kay Zorin, pagpasok pa lamang niya sa may pintuan. Ano bang pakialam mo? Inis niyang tugon sa akin. Asawa mo ko kaya may pakialam ako. Baka nakakalimutan mo, Kezaya. Dakilang pala mo na lang kita rito. Humakbang siya palapit sa akin, saka dinuro-duro niya ang sentido ko. Napaluha ako sa kanyang ginawa. Pakiramdam ko ay naalog ang buong ulo ko sa maaaring pagkakalapat ng kanyang daliri. Sana pala hindi na lang kita itinanan. Puro kamalasan lang ang dinala mo sa buhay ko. Ani pa nito, saka humakbang siya papasok sa loob ng kusina. Sa pag-aakalang si Zorin ang taong magliligtas sa akin mula sa malupit kong mundo, ay sumama ako sa kanya na makipagtanan at magpakasal. Sa umpisa ay maayos ang pakikitungo niya sa akin. Ngunit paglipas ng ilang buwan, matapos naming ikasal, ay lumabas na nga ang tunay na ugali nito. Pangako niyang pag-aaralin ako ay hindi natupad. Hindi ko na raw kinakailangan pang mag-aral dahil nasa loob lang din naman ako ng bahay. Madalas pa kaming nagtatalo kahit wala namang kabuluhan ang aming pinagtatalunan. Umuuwi siyang lasing gabi-gabi at kapag hindi ako sumusunod sa kanya ay sinasaktan niya ako. Pilit niya akong inaangkin kahit pa nga masama ang aking pakiramdam. Para lamang akong isang laruan na kung kailan niya gustong laruin ay sa kanya lamang lalaruin. Napaigtad ako sa pagkakatayo ng tumalsik sa paanan ko ang kaldero. Natutulalang pinagmamasdan ko ang sumabog na kanin sa sahig, pati na rin ang tuyo na siyang ulam dapat namin. Buwis na buhay to, malakas na sabi ni Zorin. Hindi ko napigilang maiyak dahil sa panghihinayang na nagkalat na pagkain. Bakit iyan na naman ang pagkain na niluto mo? Pabulyaw niyang tanong sa akin. Iyan lang kasi ang kayang bilhin ng perang iniwan mo, utal kong sagot sa kanya. So kasalanan ko pa pala kung bakit ganyan lang pagkain niluto mo? Patuloy na bulyaw nito. Lumapit siya sa kinatatayuan ko at saka hinaklit ng kamay niya ang buhok ko. Tila mapupunit na ang anit ko sa tindi ng pagkakahaklit doon ni Zorin. Sa ganun Zorin, pero wala na kasing mabibiling matinong ulam sa halagang 50 pesos. Sa bigas pa nga lang ay kulang na ang halagang yan. Nakangiwing dahilan ko sa kanya. Ang sabihin mo, bobo ka lang talaga. Mahigpit niyang kinapitan ang buhok ko at saka sinabunutan ako. Nasasaktan ako, Zorin. Naiiyak kong saad sa kanya. Magmula nang ikasal tayo, nagkandamalas-malas na rin ang buhay ko. Mariing wika nito. Malakas niya akong tinapig palayo sa kanya kung kaya nalugmok ako sa sahig. Humakbang paalis si Zorin, saka tinungo nito ang pintuan. Malakas na ibinagsak niya pasara ang pinto nang makalabas doon. Tuluyang naglandas ang mga luha sa aking pisngi. Akala ko ay tuluyan ko nang natakasan ng buhay na kinaiinisan ko noon sa pamilya ko. Ngunit nagkamali ako.
Mas malala pa pala ang napili kong buhay kasama ito. Gumapang ako palapit sa kalderong inihagis ni Zoren. Kinuha ko iyon isa. At saka isa-isang dinampot ang mga kaning nagsabog sa sahig, pati na rin ang tuyo na siyang uulamin namin sana. Diyos ko, patawarin mo po si Zoren sa pagsasayang niya ng mga pagkain. Pipingdalangin ko sa Panginoon. Nakaramdam ako ng pangasim ng sikmura at gustong bumulwak palabas ng kung anong bagay mula sa loob ng aking lalamunan. Mabilis akong tumakbo papasok sa loob ng kusina at saka dumuwal sa may lababo hanggang sa wala na akong maisuka pa. Nang hihinayang na isinandig ko ang mga kamay sa lababo upang doon kumuha ng lakas. Pakiramdam ko ay may kasunod pa ang pagduruwal kong iyon. Binalikan ko sa isipan kung anong huling kinain ko na pwedeng maging dahilan ng aking pagduruwal. Bigla kong naalala na wala pa nga pala akong kinakain mula kaninang umaga. Muling bumaligtad ang sikmura ko hanggang sa muli akong dumuwal at tanging laway na lamang ang aking iniluluwa. Binundol ng kaba ang dibdib ko nang maisip na 2 buwan na akong hindi dinaratnan ng buwan ng dalaw. Wala sa loob na hinimas ko ang puson ko. Posible bang buntis ako? Sunod-sunod na napalulok ako ng laway sa aking naisip. Masaya na malungkot ang aking nararamdaman. Masaya akong magkaroon na ako ng anak, ngunit nalulungkot akong isipin na mamumulat din siya sa mundong hindi nalalayo sa aking kinamulatan. Diyos ko, gabayan mo po ako. Nagsusumamong dalangin ko. Ayos ko ang sarili at saka naghilamos. Hinugasan ko ang kaning dinampot ko mula sa sahig at saka isinangag ko iyon sa mantikang pinagprituhan ko ulit ng tuyo. Nang matapos kong iluto ang sinangag ay inihain ko na yun sa lamesa at saka sinimulang kainin. Nagtira na lamang ako ng makakain ni Zoren para sa pag-uwi nito. Hindi ko nahihintayin pa ang asawa at nasanay na rin ako na kung hindi gabi-gabi na siyang umuuwi ay madaling araw naman. Matapos kong malinis ang buong kusina ay pumasok na ako sa kwarto namin ni Zoren upang maghanda sa pagtulog. Pagpasok ko pa lang sa kwarto ay agad ko nang tinungo ang aking cabinet upang kumuha roon ng damit pantulog. Natabig ng kamay ko ang picture frame na nakapatong sa ibabaw ng cabinet kung kaya nalaglag iyon sa may sahig. Hindi ko alam kung anong pwedeng maging dahilan pero napakalakas ng bundol ng kaba sa aking dibdib. Lumuhod ako upang damputin ang picture frame na naglalaman ng wedding picture naming dalawa ni Zoren. Dinampot ko ang nagkalat na bubog sa sahig ngunit nasugatan ako niyon. Lis na nagkalat ang dugo sa aking daliri kaya dali-dali akong tumayo at nagtungo sa may kusina upang hugasan iyon sa lababo. Matapos kong hugasan ng kamay ay kinuha ko ang medicine kit sa lagayan upang lapatan ng gamot ang aking sugat na daliri. Habang nilalapatan ko ng gamot ang sugat ko, ay panay naman ang sigaw ng maliit na tinig sa aking isipan. Napahiyaw ako sabay hagulhol ng iyak. Itinaas ko ang mga binti sa upuan, saka nanginginig na niyakap ko ito ng mga braso. Patuloy lamang ako sa pag-iyak kong sambit at tila isa akong batang paslit na pilit inaalo ang aking sarili. Aga akong bumangon upang asikasuhin ang pagkain namin ni Zoren. Kahit maliit lamang ang halagang iniwan nito, tinitipid ko iyon upang makikain pa rin kami. Bibili ako ng 1 kilong bigas at hahatiin ko iyon sa 4 na takal upang makakain pa namin ng 4 na beses. Swerte kung tumagal pa ng ilang araw. Sa ulam naman ay tuyo ang madalas kong bilhin o di kaya naman ay nagdidildil na lamang ako ng asin kapag ako lamang mag-isa ang kakain. Hindi ko na nagisnan pa ang asawa sa kama. Ni bakas ng hinubad niyang damit ay hindi ko rin makita. Pumasok na siguro siya sa trabaho. Bulong ko sa hangin. Pagkatapos kong maligo ay nagpasya akong magtungo sa health center upang magpatingin. Gusto kong kumpirmahin kung tama nga ang aking hinala sa aking sarili. Nakahanda na akong umalis nang bigla akong makaramdam ng pagkahilo. Hindi ko alam kung dala lamang iyon ng gutom o dahil totoong buntis ako. Dahil wala na akong natitirang pera pambili ng pagkain, ang itinara kong pagkain para sa aking asawa ang aking kinain. Tiyak na magagalit si Zoren kapag nadatnan niya na naman ang bahay na walang pagkain para sa kanya. Bahala na.
Uutang na lamang ako mamaya kay Ate Bebang. Anas ko sa isipan. Ako ng kaginhawahan matapos kumain. Nawala ang pagkahilo ko kaya muli akong naghanda paalis. Mula sa bahay ay nilakad ko na lamang ang patungong health center dahil sa maaga pa naman. Pagdating ko roon ay binigyan ako ng numero ng mga staff at pinapila. Matyagang nagbantay at naghintay ako ng ilang oras hanggang sa tuluyan nang tawagin ang aking numero. Congratulations, Miss Kizaya, you're pregnant. Masayang bati sa akin ng doktor matapos itong suriin ang mga test na isinagawa niya sa akin. Buntis ako? Kandautal kong tanong sa doktor. Yes, Mami. Ibinaba ni Doc ang kamay niya sa mesa upang ilahad doon ang papel na naglalaman ng resulta ng laboratorio na isinagawa sa akin. Natutulalang pinagmasdan ko ang papel na inilapag niya at hindi ko alam kung anong aking mararamdaman ng mga sandaling iyon. Kailangan mong mag-ingat, lalo na sa first trimester ng iyong pagbubuntis. Kailangan mong inumin ang mga vitamins na ibibigay ko sa iyo at bumalik ka rito sa center para sa buwanang check-up mo. Kumain ka ng masustansyang pagkain at iwasan ang madalas na pagpupuyat. Baka sa iyo mas stress, kaya para makaiwas ka ay mag-exercise ka rin kahit na simpleng paglalakad lamang. Mahabang salaysay sa akin ng doktor na tinugon ko naman ang pagtango ng aking ulo. Tapos maibigay sa akin ang baby book, pati na ang mga libreng vitamins at gatas na aking iinumin sa araw-araw, ay tuluyan na akong nagpaalam. Kakaibang saya ang nadama ko sa dibdib nang ihaplos ko ang palad sa impis kong tiyan. Magiging nanay na ako. Naluluhang usal ko sa sarili. Muli akong naglakad pa uwi at sandaling huminto sa tapat ng simbahan na nadaanan ko. Pumasok ako sa loob at nakita ko ang binibinyagang mga bata. Nakadama ako ng inggit sa mga batang iyon dahil nakita ko kung gaano sila kamahal ng kanilang mga magulang. Lumuhod ako sa luhurang upuan upang taimtim na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Hinaplos ko ang impis na puson. Naway ang mga batang ito ang daan tungo sa magandang simula ng aming pagsasama ni Zoren. Matapos kong manalangin ay tumayo na ako mula sa pagkakaluhod at saka nagsimulang humakbang palabas. Naglalakad na ako sa gitna ng aisle nang bigla na lamang akong makaramdam ng pagkahilo. Miss, are you alright? Tanong sa akin ng baritonong tinig. Tumingin ako sa gawi ng lalaking nagsalita at napatitig ako sa kanyang mga matang tila nangungusap kung tumitig. Kay pula ng kanyang labi na wari di man lamang nalapatan ng kahit na anong uri ng sigarilyo. May masakit ba sa'yo, miss? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Ito ang pumukaw sa aking pagmumuni-muni. Wala, huwag mo akong alalahanin. Kiming sagot ko sa lalaki. Sigurado ka ba? Paniyak pa nito. Oo, ayos lang ako. Patango-tango kong sagot sa kanya. Oh, Crimson, kumusta siya? Sabay pa kaming napatingin sa lalaking nagsalita. Natutuwang pinagmasdan ko ang cute na batang hawak nito. Tila inaakit ako ng batang hawakan ng kanyang kamay kung kaya hinaplos ko ang kamay nito. Ang cute mo naman, pagbibigay puri ko sa bata. Salamat. Pasasalamat ng malamyos na tinig. Nahihiyang binawi ko ang kamay ko mula sa pagkakahawak sa kamay ng bata at saka tumingin ako sa gawi ng nagsalitang babae. Gay ko ay siya ang ina ng bata dahil karga nito ang batang babae, nakahawig din ang batang hinaplos ko. Ako nga pala si Nena, nakangiting pagpapakilala nito. Kezaya, itinaas ko ang kanang kamay upang mag-wave ng pagbati. Nakita ka kasi namin na parang matutumba na sa paglalakad. Mabuti na lang at mabilis tumakbo palapit sa'yo si Crimson. Salaysay pa nito. Nahihiyang tumingin ako sa gawin ng lalaking tinawag nilang Crimson. Salamat. Pasasalamat ko sa lalaki. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong lamang nang ikinatugon niya sa akin. Mabuti na. Salamat ulit. Yumukod ako sa kanya bilang paggalang. Gusto mo bang ihatid ka muna namin sa bahay mo? Tanong pa sa akin ni Nena. Naku, hindi. Kalabisan na masyado iyan.
Isa pa ay malapit lang din naman dito ang bahay namin ng asawa ko. Paliwanag ko pa kay Nena. May asawa ka na? Nanlalaki ang mga mata ng babae habang tinatanong ako. Oo, tipid kong sagot sa kanya. Sayang, akala pa naman ni Crimson ay natagpuan na niya ang itinakdang babae para sa kanya. Mapang-asar na sabat ng lalaking bigla na lamang sumulpot mula sa kung saan. Malakas na halakhak ang sumunod na pumalibot sa buong paligid. Ipinaskil ko ang peking ngiti sa aking labi at saka nagpaalam na ako sa kanila. Muli kong sinulyapan ng dalawang batang kakatapos lamang binyagan. Binigyan ko ng matamis ng ngiti sa labi si Nena at saka ako tuluyang tumalikod upang lumabas ng simbahan. Pagsapit ko sa may pintuan ng simbahan ay nakadama akong muli ng pagkahilo. Sinikap kong isandalang katawan sa may pader upang kumuha roon ng lakas. Malakas na tilian ang sumunod kong narinig bago ako tuluyang nilamon ng kadiliman patungo sa kung saan. Sinbilis ng ipo-ipo ang aking pagkilos upang malapitan agad ang babae. Mabuti na lamang at umabot ako sa kanya, kaya nasalo ko agad ang hinimatay niyang katawan. Binuhat ko ang walang malay niyang katawan at saka dinala ko sa isa sa mga pang-upuang pahaba ng simbahan. Pamaypay, bigyan ninyo ako ng pamaypay. Natatarantang wika ni Nena. Dito ako napapahanga ng husto sa asawa ng kaibigan kong si Seb. Sino ba naman kasing mag-aakala na ang babaeng nakilala namin noon sa club ay isa palang anghel. Mapaloob o labas man ang anyo nito ay tunay ngang maiahambing sa isang anghel. Kumalma ka nga, babe. Baka mamaya niyan ikaw naman ang himatayin dyan. Suway ni Seb sa kanyang asawa. Napailing na lamang ako sa kanila at muli kong itinuon ang aking pansin sa walang malay na babae. Hinawakan ko ang kanyang kamay at marahang pinisil ang bawat dulo ng daliri nito upang kahit papaano ay mag-circulate ang kanyang dugo sa ugat. Mula sa kinaroroonan kong upuan kanina, ay pinagmamasdan ko siya habang nanenermo ng pari para sa binyag ng mga anak ni Seb at Nena. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay apektado rin ako sa lungkot na nasisilayan ko mula sa kanyang mga mata. Tila ba miserable ang buhay niya at parang wala siyang ibang magawang solusyon para roon. Ay kung anong mga ipinaamoy si Sandra sa ilong ng walang malay na babae habang pinapaypayan naman ni Nena. Kizaya, mahinang niyugyug ni Nena ang dalaga sa katawan, ngunit nananatiling walang malay ang babae. Kailangan na siguro natin siyang dalhin sa ospital, deklara ni CJ kasabay ng mahinang pagtapik nito sa aking braso at tila nagsasabing gawin ko ang kanyang ipinapayo. Ako nang bahalang magdala sa kanya sa ospital, susunod na lamang ako sa bahay ninyo. Turan ko kay Seb. Are you sure? Paniyak pa sa akin ni Seb. Yeah, tipid kong tugon sa kanya. Pero pinutol ko ang ng mga sasabihin nito. Hindi pwedeng sirain natin ang espesyal na araw ng mga bata. Nilapitan ko ang mga inaanak upang gawaran sila ng halik sa kanilang noo. Kung gusto mo naman, Crimson, sasamahan ka na namin ni Dahlia. Voluntaryo naman ni Kobe. Wag na, kaya ko naman siyang dalhin mag-isa sa ospital. Agad kong tanggi. Lumapit ako sa kinaroroonan ng dalaga at saka yumukod upang kargahin ang walang malay nitong katawan. Baka naman sa bahay mo siya dalhin imbes na sa ospital. Buska sa akin ni Jerome. Minura ko na lamang ang kaibigan na binigyan naman ng malakas na batok ni JC sa kanyang ulo. Lalaki ang mga hakbang kong lumabas ng simbahan at agad kong pinindot ang susi ng sasakyan upang bumukas ang pintuan noon. Maayos kong ipinahiga sa upuang nasa likurang bahagi ng aking sasakyan ang dalaga at saka sumakay na ako sa may driver's seat. Muli ko siyang tinapunan ng sulyap bago ko binuhay ang makina ng sasakyan at saka tuluyan ko na iyong pinaharurot paalis. Dinala ko siya sa ospital na malapit lang din sa simbahang pinanggalingan namin. Sinalubong kami ng mga nurse mula sa emergency room nang makita nila ang walang malay na katawan ng dalaga. Kaano-ano mo po ang pasyente, sir? Tanong sa akin ng isang nurse. Natigilan ako sa tanong na iyon at hindi ko alam kung anong isasagot ko. Excuse me, sir?
Nilingon ko ang taong tumawag sa akin. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Nakangiting tanong sa akin ng doktor. Dahil sa kawalan ng isasagot, ay tumango na lamang ako bilang tugon sa tanong na iyon. Mukhang napagod siya ng husto at kung maaari sana ay iwasan mong master si Mrs. dahil hindi iyon makabubuti sa kanyang pagdadalang tao. Pahayag sa akin ng manggagamot. Buntis siya? Utal kong tugon, kasabay ng paglunok ko ng laway sa narinig na sinabi nito. Yes sir, magiging daddy ka na. Congratulations. Masayang bati pa nito sa akin. Nanghihilakbot ako at umusal ng mahina sa sarili. Mabuti na lang pala at maagap kung nasalo ang kanyang katawan. Paano kung tuluyan siyang bumagsak sa sahig? Tiyak na nabagok din ang kanyang ulo. Is there anything wrong, sir? Nakita ko ang pagkalito sa mukha ng doktor. Maaari ko na ba siyang makita? Tanging tugon ko sa manggagamot. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit tila concern ako sa babae. Gayong hindi ko naman siya kilala ng lubusan. Yes sir, maaari mo na po siyang puntahan. Maya-maya lamang ay magigising na rin po si mommy. Nakangiting wika ng doktor. Matapos ko namang magpasalamat sa doktor, ay tinungo ko na ang kamang kinararatayan ng babae. Pinagmasdan ko ang wangis nito at tila may kung anong bagay ang tumutusok sa aking dibdib. Gusto kong maawa sa babae dahil sa pakiwari ko ay napakahirap ng buhay na hinaharap nito kahit pa nga hindi ko naman talaga siya kilala ng lubusan. Humakbang ako palapit sa kama at masuyong hinagod ang kanyang buhok ng mga daliri ko sa kamay. Kizaya, sambit ko sa kanyang ngalan kasabay ng paulit-ulit na masuyong paghaplos ng palad ko sa kanyang pisngi. Bakit hindi mo ako hinintay na makilala? Hindi ko alam kung bakit iyon ang aking nasabi, pero may bahagi ng puso ko ang nanghihinayang dahil huli na ang pagkakataon para sa aming dalawa. Kumislot at gumalaw ang katawan ng babae na tila magigising na. Mabilis kong inalis ang kamay na humahaplos sa kanyang pisngi at saka ipinasok ko iyon sa loob ng bulsa ng aking pantalon. Pupungas-pungas na tumitig sa akin ang kanyang mapupungay na mga mata. Nasaan ako? Kapag kway tanong niya sa akin. Nasa ospital ka. Malamig kong tugon sa kanya. Ospital? Nanlalaki ang mga mata niyang sambit. Nagulat ako nang bigla na lamang siyang pabalabag na bumangon mula sa kama. Hey, anong ginagawa mo? Pigil ko sa kanya. Uuwi na ako. Napangiwi ako nang alisin niya ang dextrose na nakatusok sa kanyang kaliwang kamay. Kizaya? Bulalas ko sa kanyang pangalan. Kumalma ka muna, pwede? Pagpapahinahon ko pa sa kanya. Wala akong ipambabayad dito sa ospital, sir. Umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nakaramdam ako ng habag sa kanya, kung kaya mahigpit ko siyang niyakap upang pigilin ang ginagawa niya sa sarili. Ako nang bahalang magbayad dito sa ospital. Ang mahalaga sa ngayon ay ang magpagaling ka na muna. Masuyong hinagod ko ang kanyang likuran upang kalmahin ang kalooban nito. Humagulhol siya ng iyak sa aking dibdib hanggang sa nawalan na naman siya ng malay. Dok! Malakas kong sigaw upang pumasok ang doktor. Kizaya! Binuhat ko ang walang malay niyang katawan at saka inayos na ipinahiga sa kama. Excuse me, sir? Tumabi ako upang ma-check ng doktor ang walang malay na si Kizaya. Nag-away po ba kayo? Tanong sa akin ng doktor. No! Agad ko namang tanggi. Pinagmasdan ko ang nakakaawang anyo ni Kizaya at parang piniga ang puso ko sa nasaksihang kahinaan nito. Dok, please save her and the baby. Tanging nasambit ko sa doktor. Pagkalipas ng ilang sandali ay idineklara na ng doktor na maayos na ang vitals ni Kizaya. Kailangan na lamang niyang magpahinga upang tuluyang makabawi ng lakas. Lumambot ang bakas ng aking muka habang pinagmamasdan ang malaanghel nitong muka. Anong aklasing asawa ba meron ka at nagagawa niyang pabayaan ka? Tanong ko sa isipan.
Lumabas ako sandali upang bumili ng maiinom na tubig. Bumili na rin ako ng pongkan na nakita ko sa may tabi ng convenience store. Pagbalik ko sa loob ng ospital ay naaabutan ko ng gising at nakaupo na sa kama, si Kizaya. Pasensya ka na talaga sir kung naabala na kita ng husto. Hinging paumanhin sa akin ni Kizaya. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay magpalakas ka. Masama sa inyong dalawa ng baby mo ang nanghihina ka. May pag-aalang ang tugon ko sa kanya. Inilapag ko ang mga pinamili ko sa side table upang madala niya iyon sa kanyang pag-uwi. Maraming salamat po ulit sir. Bahagyang yumukod siya bilang pagbibigay pasalamat sa akin. Crimson, inilahad ko ang palad ko sa kanya. Tawagin mo akong Crimson. Nag-aalangan siyang tanggapin ang palad ko ngunit hindi ko iyon ibinaba hanggat hindi niya rin tinatanggap ang pinagkakadaupang palad ko sa kanya. Hindi ko pa alam kung paano ako makakabayad sa kabutihang loob mo sa akin sir. Wala pa naman akong kapera-pera. Utal niyang ana sa akin. Makakabayad ka lang sa akin kung tatawagin mo akong sa pangalan ko. Nagdadalawang isip man siyang tanggapin ang palad ko ay tinanggap din naman niya iyon. Masuyong pinisil ko ang kanyang palad bago ko iyon tuluyang binitawan. Nandito nga pala ang bag mo. Inabot ko sa kanya ang gamit niya. Salamat. Pasasalamat niyang muli sa akin. Ito ang calling card ko just in case you need help. Inabot ko rin sa kanya ang malihit na tarheta. Tinanggap naman niya iyon at saglit na sinulyapan ang nakapaloob na impormasyon doon. Matapos niyang sipatin ang tarheta, ay ipinasok na nito iyon sa loob ng kanyang bag. Nagpaalam na siya sa akin na uuwi na. Tinanong ko muna ang doktor kung papayagan na siyang umuwi. Inalalayan ko siyang makababa sa kama at saka tinulungang maisuot ang kanyang sandalyas sa paa. Voluntaryo pa akong ihatid siya sa kanila ngunit tinanggihan niya iyon. Habang naglalakad kami sa may pasilyo ng ospital ay nagdadalawang isip ako kung pwedeng idahilan para mapapayag siyang ihatid ko sa kanila. Huminto siya sa paghakbang nang may dumaan na nagtitinda ng manggang hilaw sa aming harapan. Kitang-kita ko kung paano niya iyon sinundan ng tingin habang takam na takam. Gusto mo ba ng mangga? Tanong ko sa kanya. Hindi niya ako sinagot. Bagkos ay binuksan niya ang bag na nakasukbit sa kanyang katawan at saka kinuha mula roon ng pitaka. Binuksan niya iyon at tila binilang ang laman noon. Mabilis akong lumapit sa nagtitinda ng mangga at bumili ako ng 2 kilo para dito. Maluha-luha ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mga berdeng mangga na nasa loob ng supot nang ibigay ko yun sa kanya. Napakabuti mo. Wala talaga akong pambili ng gustong kainin ng baby ko pero binili mo. Kay palad ng asawa mo. Gumaralgal ang kanyang tinig habang binibigkas ang mga salitang iyon. Wala pa akong asawa. Napapabuntong hininga kong sagot sa kanya. Sana nga makita ko na siya. Malay mo sir, bigla na lamang kayong magkita. Nakangiti niyang pahayag sa akin. Napangiti na lamang ako sa kanyang sinabi. Nagpumilit akong ihatid siya ngunit matatag din ang kanyang pagtanggi. Inabutan ko siya ng ilang libong pera ngunit ibinalik niya lang din sa akin. Tanggapin mo na ang perang ito upang kahit paano ay makatulong. Pagpupumilit ko sa kanya. Sapat na ang ginawa mong tulong sa akin. Tanggi pa niya at muling ibinalik ang pera sa aking palad. Napabuntong hininga na lamang ako sa kanyang katigasan at tatag ng prinsipyo. Nang tumalikod siya sa akin ay nagkaroon ako ng pagkakataon na iipit ang pera sa loob ng kanyang bag. Kunwari ay pasipol-sipol lang akong dinampot ang bato sa lupa at saka kumapit ako sa nakalawit niyang bag. Hindi niya iyon napansin dahil abala siya sa pag-aayos ng mga plastik na pinimili kong prutas. Maraming salamat po ulit sir. Pasasalamat niya habang walang kamalay-malay sa aking ginawa. Crimson nga. Tawagin mo akong Crimson. Turan ko sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin at saka tuluyang tinalikuran na ako. Tanaw ko na lamang ang papalayong bulto ng kanyang katawan. Nang hindi ko na siya natanaw, ay pumunta na ako sa aking sasakyan. Papagabi na at tinatamad na rin akong pumunta pa kina Seb, kung kaya nagdesisyon na lamang akong dumiretso na ng uwi ng bahay.
Idadaan ko na lang bukas ang regalo ko sa mga bata. Bulong ko sa hangin. Binuhay ko na ang makina ng sasakyan at saka umalis na sa paradahan ng ospital. Habang nagmamaneho ay hindi maalis sa isipan ko ang figura ng mukha ni Kizaya. Tila siya isang magandang larawan sa aking harapan na bigla na lamang lumalabo. Ano bang nangyayari sa akin? Ipinilig ko ang ulo ko upang alisin ang aking isipan kay Kizaya. Nag-ingay ang cellphone ko at nakita kong si Seb ang tumatawag. Pinindot ko iyon at nilagay sa loudspeaker upang marinig ko ang kanyang sasabihin. What happened to you, dude? Malala ba ang lagi ng pasyente mo? O pati ikaw ay na-ospital na rin? Magkasunod niyang tanong sa akin. Too much exaggerated, dude. Narinig ko ang malakas na pagtawa nito mula sa kabilang linya. Nasaan ka na ba? Hinihintay ka pa rin namin dito sa bahay. Pauwi na nga ako ng bahay. Narinig ko ang pagpalatak nito at ng iba pang mga kaibigan namin mula sa kabilang linya. Pa nga dumaan dito sa bahay, uuwi ka na. Idadaan ko na lang ang regalo ko sa mga bata sa sunod na araw. Pagod at wala na rin ako sa mood na pumunta riyan. Masisira ko lang ang magandang okasyon. Paliwanag ko naman sa kanya. Ang sabihin mo na busted ka lang. Boses ni Jerome ang narinig kong nagsalita. Malakas na halakhakan ang sumunod kong narinig. I need to go, guys. Hindi ko na hinintay pa ang kanilang mga sagot at dali-dali ko nang pinatay ang linya. Hindi maalis ang aking ngiti sa labi habang pinagmamasdan ang mga prutas na pinamili ni Crimson. Wala pa akong asawa. Paulit-ulit na umuukil sa isipan ko ang salitang sinabi nito. Napakaswerte talaga ng magiging asawa niya. Bukod sa mayaman na siya ay napakabuting tao pa. Sana hindi lamang iyon pakitang tao, tulad ng ginawa sa akin ni Zoren noon. Bigla akong nalungkot nang maisip ang bagay na iyon. Pagdaan ko ng iskinita bago makarating sa mismong bahay namin ni Zoren, ay napansin ko ang pagbubulungan ng mga tsismos sa naming kapitbahay. Kunwari ay hindi ko sila napansin kung kaya dumiretso lang ako ng lakad pauwi sa bahay. Pagpihit ko pabukas ng pinto, ay nanlaki ang mga mata ko sa nakitang eksena. Nakahiga si Zoren sa sofa habang umiindayog na nakaibabaw sa katawan niya ang hubot-hubad na babae. Dala ng pagkabigla ay nabitawan ko ang mga supot na daladala ko at lumikha iyon ng ingay dahilan para matigil silang dalawa sa kanilang ginagawa. Ko ang babae, pero tila lalo akong namanhid nang ipagtanggol ito ng aking asawa. Ano ba, Zoren? Akala ko binata ka. Bakit hindi mo magawang alisin itong babaeng to? Pagilit na hiyaw ng babae kay Zoren. Ikaw ang baliw. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Bulyaw ko sa babae, saka patuloy kong hinigpitan ang pagsabunot sa kanyang buhok. Malakas sa puwersa ni Zoren ang nagpabitaw sa kamay ko mula sa pagkakasabunot sa buhok ng babae. Tila nabingi ako sa lakas ng pagkakasampal sa akin ni Zoren. Pakiwari ko'y nayanig ang buong pagkatao ko. Naluluha akong nag-usal ng kanyang pangalan, saka isinapo ang isa kong palad sa aking pisngi. Mula nang iuwi kita rito ay puro kamalasan na lamang ang nangyari sa buhay ko. Hinaklit ni Zoren ang braso ko, saka pakaladkad niya akong hinila palabas ng bahay. Lumayas ka na lito, bulyaw niya sa akin. Asawa mo ko, Zoren? Utal kong wika kasabay ng pagbagsak ng mga luha sa aking pisngi. Simula ngayon ay wala na akong asawa, kaya umalis ka na rito. Sigaw pa sa akin ito. Bumalik ka sa pamilya mo, kaysa akong patuloy mong minamalas. Wala akong pakialam na sayo, o kahit dyan sa dinadala mo. Asawa mo ako, Zoren. Nagpakasal tayo dahil mahal natin ang isa't isa. Humihikbing sambit ko. Pangsampal ang ipinadapo sa kabila kong pisngi ng babae, at muli pa akong nakatikim ng panibagong sampal na nagmula naman kay Zoren. Tuluyan na akong naglugmok sa lupa nang muling ulitin ni Zoren ang pananampal niya sa akin. Umiiyak kong sinasambit ang kanyang pangalan. Nakangising tumunghay silang dalawa sa akin at tila mga demonyo sila na labis-labis ang kagalakan sa nakikita nilang paghihirap ko. Para magising ka na sa katangahan mo. Sabay na humalakak si Zoren at ang kanyang babae. Tinalikuran na nila ako at iniwan upang pumasok sila sa loob ng bahay.
Para akong basurang ikinalat lamang nila sa kalsada ng mga sandaling iyon. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko at hindi ko alam kung paano bumangon ang mga oras na yun. Biglang nanginig ang kalamnan ko at may kung anong kirot akong nadama, paikot sa aking balakang. Diyos ko, tulungan mo po kami ng anak ko. Piping dalangin ko. Walang lumalapit sa akin na kahit sino upang tulungan akong makatayo. Sinikap kong makabangon, ngunit pinanghihinaan ako. Gusto ko nang bumigay ng aking ulirat, ngunit pinanaig ko ang kagustuhan na makabangon at mailigtas ang sarili, pati na rin ang aking anak. Sa nanlalabo kong paningin ay nakita ko ang maamong mukha ni Crimson. Nakalahad ang palad nito na tila tinutulungan niya akong makatayo mula sa pagkakalugmok sa lupa. Sinikap kong imulat ang mga mata ko upang matitigan ang mukha ng taong tumawag sa akin. Rachel, sambit ko sa pangalan ng aking kaibigan. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ka narito sa labas? Magkasunod na tanong niya sa akin. Tulungan mo ko. Nagsusumamong pakiusap ko sa kanya. Tinulungan niya akong makatayo mula sa pagkakalugmok sa lupa at saka pinunasan pa niya ang nagkalat na putik sa aking katawan. Si Zoren ba ang may gawa sa'yo nito? Pagalit niyang tanong. Tumango lamang ako bilang tugon sa kanya. Akmang kakatukin na sana nito ang pinto nang pigilan ko siya. Tulungan mo akong pumunta ng ospital. Pakiusap ko na lamang kay Rachel. Nanginginig ang mga kamay ko pati na rin ang boses ko at giniginaw na rin ang pakiramdam. Pinagpapawisan ang mukha ko kasabay ng panginginig ng kalamnan ko. Mahigpit na napakapit ako sa balikat ni Rachel. Diyos ko, Kisaya, ano bang nangyayari sa'yo? Tarantang sabi nito. Tapos naming maghiwalay ni Rachel sa ospital ay dumiretso ako sa may parke na nasa malapit. Umupo ako sa upuang bato na nakita ko upang doon magmuni-muni. Gulong-gulo ang isipan ko at hindi ko alam kung anong aking gagawin. Diyos ko, bakit hinayaan mo pong mangyari sa akin ito? Tanong ko sa hangin habang nakatanaw sa malawak na kalangitan. Muli kong naalala ang mga eksenang nagbigay sugat sa aking puso. Ang naabutan kong pakipagtalik ni Zoren sa loob mismo ng kanyang pamamahay at kung paano ako basurang itinapon ito. Hindi ko gustong ipalaglag ang sanggol na nasa aking sinapupunan kagaya ng gustong mangyari nito. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil hindi niya iyon niloob mangyari. Inilapat ko ang palad ko sa impis na puson at saka bumulong ng mga salita para sa aking anak. Siya sa amin. Kahit hindi ka kayang mahalin ng iyong ama, ay nandito lang ako para sa iyo, anak. Hinayaan kong pumatak ang mga luha sa aking pisngi. Hindi ko hahayaang maulit sa iyo, anak, ang mangyayari sa akin. Pangako ko pa sa kanya kasabay ng pagkabuhay ng galit sa akin dibdib. Babalikan kita, Zoren. Pangako. Ako naman ang babawi sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. Ang mga patak ng luha ay tuluyang umagos at naging baha sa aking pisngi. Binuksan ko ang bag upang kumuha ng pwedeng ipamuna sa mga luha ko. At gayon na lamang ang pagkagulat ko nang makita ang perang nakaipit sa loob na iyon. Crimson, usal ko sa pangalan ng binatang tumulong sa akin. Nig ang kamay kong kinuha ang pera at saka binilang iyon. 10,000. Ito ang perang ibinigay niya sa akin kanina. Naluluhang bulalas ko at saka ibinalik kong muli ang pera sa loob ng aking bag. Kay buti-buti niyang tao. Patuloy sa paghikbi kong bulalas. Pangako ay ibabalik ko ang perang niloob mo sa akin. Sumpa ko pa sa isipan patungkol kay Crimson. Sa kabila ng hinanakit na aking nararamdaman ng mga sandaling iyon, ay nakapagdesisyon akong muling magbalik sa bahay ng aking ama. Kung kailangan kong lumuhod kay Papa para patawarin niya ako ay gagawin ko. Usal ko sa sarili. Dami kong pagkakamaling nagawa kasama na roon ang pagtitiwala at pagmamahal kay Zoren na pawang puro kasinungalingan lamang. Sa kabila ng mga nangyaring iyon, pinili ko pa ring buhayin ang anak sa aking sinapupunan. Malaking tulong ang perang inipit nito sa loob ng bag dahil isinalba ko iyon sa araw-araw na gastusin kasama na roon ng vitamins na kinakailangan kong inumin. Ang sobrang pera naman ay itinabi ko para magamit sa nalalapit kong panganak. Isinumpa ko sa aking sarili na isang araw ay makikipagkita ako sa kanya
upang bayaran ang kabutihang ginawa niya sa akin. Malagod akong tinanggap ng aking ama sa kabila ng pagkakamaling nagawa ko sa kanya. Kung paanong masaya si Papa sa aking pagbabalik, kabaliktaran naman iyon ng nararamdaman ng ikalawa niyang asawa na si Tia Dolores. Palagi akong iniinsulto nito at kagaya ng dati ay alipin pa rin ako kung kanyang ituring. Daig ko pa nga si Cinderella sa totoong buhay. Ang kaibahan lang siguro naming dalawa ay wala akong prinsipeng tagapagsalba mula sa masilimuot kong mundong kinasasadlakan. Prinsipeng inakala kong tagapagsalba ay nasa kandungan na ng ibang babae ngayon at doon nagpapakasarap. Kung nabubuhay lamang ang aking ina, tiyak na hindi ganito ang takbo ng buhay ko. Naramdaman ko ang paglandas ng mga luha sa aking pisngi. "Kizaya?" Sigaw na Tia Dolores kasabay ng malakas sa pagkatok sa pintuan ng aking pinto. Gising na ang bruha. Bulong ko sa sarili. "Bumangon ka na at tanghali na." Muling hiyaw ni Tia Dolores sa likuran ng pinto. "Nandyan na po." Ganting hiyaw ko. "Bilisan mo at na makapagluto ka na. Gutom na mga kapatid mo." Muling hiyaw nito. "Opo." Tugon ko naman sa kanya. Hinaplos ko ang maumbok ko ng tiyan nang makaupo ako sa higaang papag. "Baby, huwag mong papahirapan si mama paglabas mo ha. I love you." Madamdaming kausap ko sa anak. Kahit nasa loob pa lamang sa sinapupunan ko ang aking anak, ay mahal na mahal ko na. Palagi kong kinakausap at kinakantahan ang aking tiyan upang maipadama sa aking anak ang pagmamahal ko sa kanya. Napangiti ako nang gumalaw ang sanggol sa loob ng aking tiyan. Kahit sa simpleng paggalaw ng anak ko sa loob ng aking sinapupunan, ay labis na akong natutuwa sa kanya. Matapos kong mag-ayos ng sarili ay lumabas na ako sa kwarto upang dumiretso ng kusina. Nagluto ako ng makakain namin at saka naghugas ng mga pinggang pinaggamitan ng mga kasama ko sa bahay. Matapos kong mag-ayos ng sarili ay lumabas na ako. Pagkatapos ko namang mag-asikaso sa kusina ay lumabas naman ako sa likod ng bahay upang doon maglaba. Nagsasampay na ako ng mga damit nang marinig ko ang galit na pagtawag sa akin ni Tia Dolores. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay upang lapitan ang ina-inahan. "Ano po iyon, Tia Dolores? Hindi ba't parati kong kabilin-bilinan sa'yo na itatabi mo ang walis tambo sa tamang lalagyan? Bakit nandito ito, pakalat-kalat?" Galit na tanong sa akin ni Tia. Sinulyapan ko ang walis tambong nakalimutan ko sa sahig at ngayon hawak na ni Tia Dolores. "Pasensya na po, Tia." Hinging paumanhin ko sa ina-inahan. "Pasensya?" Bulyaw sa akin ito. "Puro ka nalang pasensya." Pinaghahampas niya ako ng walis tambo sa aking braso. "Tama na po, masakit po." Naiiyak kong daing. "Masakit ba? Hindi ka nga nasaktan noon nang mapagbuhatan ka sa lalaki mo." Pasarkastikong wika nito, habang patuloy akong hinahampas ng walis tambo sa aking katawan. Wala akong ibang magawa kundi ang umatras at protektahan ang aking mga braso upang hindi tamaan ang bawat hampas niya sa akin. Umiyak na lamang ako ng umiyak hanggang sa magsawa ng paghampas sa akin si Tia. Awang-awa ako sa sarili nang makita ang mga namumulang bakas ng hampas ng ina-inahan sa aking katawan. Tiyak na magpapasa iyon dahil nagsisimula ng mangitim ang bahagi ng katawan kong hinampas ni Tia. Pumasok ako sa loob ng kusina upang kumuha ng yelo sa ref at saka itinampal iyon sa bahagi ng aking katawan na may latay ng palo. Magkasabay ng kusina ang pumasok sina Mark at Michelle. Mga kapatid ko sila sa ama. "Nagugutom na kami." Maarting wika ni Michelle. "Sige, sandali, maghahain lang ako ng pagkain." Itinapon ko ang yelo sa may lababo upang asikasuhin ang pagkain ng dalawa kong kapatid. "Upo muna kayo riyan." Itinuro ko pa sa kanila ang upuan na nakaharap sa mesa. "Ano nangyari sa'yo, ate? Bakit ang dami mong pasa sa braso?" Nag-aalalang tanong sa akin ni Mark. "Wala to, bunso." Sagot ko sa tanong ni Mark. Sa dalawa kong kapatid sa ama ay tanging si Mark lamang ang may amor sa akin. Siya at si Papa lang ang nakakausap ko ng matino sa pamamahay na ito. "Sigurado ka ba, ate? Halika, gamutin muna natin yan." "Ah, wag na.
Ayos lang si Ate Bunso. Ginulo ko ang buhok ni Mark saka ngumiti ako sa kanya upang alisin ang pag-alala sa akin ito. Malamang umiral na naman ang kabubuhan mo. Sabad naman ni Michelle. Ate Michelle, suway ni Mark sa kanyang kapatid. Kung hindi ka sana bumalik, di sana hindi ka rin parating nasasaktan ni Mama. Dagdag pang sabi nito. Minsan nga ay naiisip ko na lamang muling umalis ngunit wala naman akong ibang mapuntahan. Tinalikuran ko sila upang hindi nila makita ang luhang naglandas sa aking pisngi. Ayokong isipin nila na kaawa-awa ako, lalo pa at feeling nila ay panalo na sila sa pananakit sa akin. Balang araw ay makakaganti rin ako sa lahat ng pinagagawa niyo sa akin. Hindi ko alam kung bakit at kung ano bang ginawa ko. Bakit ako pinahihirapan ng ganito? Minsan ay sinusubukan kong tanungin ng Diyos kung bakit ko ito nararanasan. Matapos tawagin ni Mark ang kanyang ina, ay hindi pa rin ito awa sa akin. Nakahandusay ako sa sahig at humihingi ng tulong, ngunit ang ginawa nito ay ang pagsipa pa rin sa tiyan ko. Napangiwi ako sa sakit na aking nararamdaman. Nahihirapan ka? Tumaas ang sulok ng kanyang labi saka mas diniina ng pagpisil sa aking pisngi. Iyan ang nababagay sa malanding tulad mo, Kezaya. Palabaglagbag niya akong tinabig. Ang pisngi ko kaya nasubsob ang mukha ko sa sahig. Naramdaman ko ang paninigas ng mga binti ko habang patuloy ang pag-agos ng malagkit na likido. Pagluha na lamang ang tangi kong nagawa ng mga sandaling iyon. Wala akong lakas upang maipagtanggol ang sarili mula sa malulupit na kamay ni Tia Dolores. Nahihirapan akong makabangon mula sa pagkakalugmok sa sahig, ngunit pinilit ko pa ring makakilos alang-alang man lang sa aking anak. Diyos ko, tulungan mo po kami ng anak ko. Pipingdalangin ko sa Panginoon. Nanghihina na ako at nawawalan na rin ako ng pag-asa sa kinakaharap kong sitwasyon. Iniyok-yok ko ang ulo sa may sahig upang ikubli ang masaganang paglandas ng mga luha sa aking pisngi. Ilang beses kong pinilit na tuyuin iyon gamit ang aking mga daliri, ngunit patuloy lamang sa pag-agos ang aking mga luha. Nandito na ako. Masayang tinig ni Papa ang nagpaangat sa nakayukyok kong ulo. Tingin ko sa may pintuan ay nakadam ako ng labis na katuwaan dahil dumating ang aking ama. Nabuhayan ako ng pag-asa at taimtim na nalangin ng sa pasasalamat sa Panginoon. Nanggigilas sa bulalas ni Papa nang makita niyang nakalugmok ako sa may sahig. Dali-dali niya akong dinaluhan sa kapinang ko sa kanyang mga bisig. Anong nangyari sa'yo, anak? Sumasakit daw kasi ang tiyan niya. Tila maamong tupang sabat naman ni Tia Dolores. Sumasakit na palang tiyan niya tapos hindi mo man lang siya dinala sa ospital? Angil ni Papa sa ikalawa niyang asawa. Kadarating ko lang din galing kay Maring Teshan. Pagdadahil naman ni Tia Dolores. Naikuyom ko ang kamao dahil sa kasinungalingang inilahad ni Tia Dolores sa aking ama. Hindi ka man lang sana ng tulong. Hindi iyong pinapanood mo pa siyang nakalugmok dito sa sahig. Asik muli ni Papa sa kanyang pangalawang asawa. Sumimangot si Tia Dolores at akmang magdadahilan pa sana nang senyasan siya ni Papa na manahimik. Binuhat ako ni Papa at malalaki ang mga hakbang na lumabas siya ng bahay. Kapit lang anak at dadalhin kita sa ospital. Masuyong bulong sa akin ni Papa. Napahikbi ako sa sinabing yun ng aking ama. Kung nabubuhay lamang si Mama, ay tiyak na hindi hahayaang mahirapan ako ng ganito. Hindi niya hahayaang maging miserable ang buhay ko. Nang hihinang sinandig ko ang ulo sa dibdib ng aking ama. Gusto kong ipahinga muna ang isipan sa masakit na pangyayaring idnulot sa akin ng ikalawa niyang asawa. Kayo na rin ang walang hiya kong kapatid na si Michelle. Napaluha ako nang maalala sa isipan ang masayang panahon na kasama ko sina Mama at Papa bilang isang buong pamilya. Ngunit wala na akong naramdaman. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong lamunin ng kadiliman. Sa lahat ng nangyari ay nagawa pa rin akong pagnakawan ni Tia Dolores. Wala na ring nagawa ang aking ama nang kuhanin nila ang perang inipon ko para sa aking panganak. Mula sa pagkakataong yun ay nakapag-isip akong maglayas na lamang. Wala akong alam na pupuntahan at tila ba gusto ko nang sisihin ang Panginoon sa lahat ng nangyari sa akin.
Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa napadpad ako sa mga sakayan ng bus. May biglang humaklit sa aking bag. Sumigaw ako ng magnanakaw ngunit wala ni isang tumulong sa akin. Iyak nang iyak ang anak ko dahil sa gutom at alam kong hindi rin siya komportable sa aming lagay. Pasensya ka na anak, patawarin mo si mama. Hindi ko na talaga alam ang aking gagawin. Gulong-gulo na ang isipan ko. Humahagulhol na sabi ko. Diyos ko, tulungan mo po ako. Tulungan mo po kaming dalawa ng anak ko. Pipingdalangin ko sa Panginoon. Miss, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ng isang baritonong tinig na minsan ko nang narinig. Itinaas kong ulo ko upang makilala ang taong nagtanong. Keziah? Gulat na gulat niyang tanong sa akin. Crimson? Hindi ko na napigilan pa ang sarili at mabilis akong tumayo at tumakbong palapit sa kanya. Yumakap ako sa kanya na agad din naman niyang tinugon. Katulad ng dati ay nakadama ulit ako ng kapanatagan ng loob nang madama ang kanyang mainit na katawan. Moko, tulungan mo kami ng anak ko. Nagsusumamong pakiusap ko sa kanya habang patuloy na humahagulhol. Ano nangyayari sa'yo? Nakadama ako ng kapayapaan sa aking kalooban nang marinig ang kanyang tanong. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo kami ng anak ko. Narinig ko ang paghugot niya ng malalim na buntong hininga. Hindi ko alam kung para saan iyon. Ang tanging alam ko lamang ay kailangan ko ng tulong niya. Bumaba ang kanyang mga mata sa mukha ng anak ko nang muling umiyak ang sanggol. Nasaan ang asawa mo? Bakit ka nandito? Sinong kasama mo rito? Magkakasunod na tanong niya sa akin. Walang emosyon akong nabanaag sa kanyang mukha ngunit napansin ko ang pagdaan ng awa sa kanyang mga mata. Niloko niya ako. Niloko nila ako. Nanggagalaiti sa galit na turan ko sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo kasabay ng panginig ng kalamnan ko sa katawan. Narinig ko ang sigaw nito kasabay ng pagdilim ng lahat sa paligid ko. Nalo ng isang bisig ko ang nawalang malay na katawan nito, habang isa ko namang bisig ay maagap na umalalay sa sanggol. Mahinang napabulalas ako. Kuya? Inangat ko ang ulo ko nang marinig ang pagtawag sa akin ni Benji. Benji, get the car! Utos ko sa kapatid. Sino ba siya, kuya? Tanong pa nito sa akin. Siya si Keziah. Kuhanin mo na ang sasakyan, madali. Mabilis na tumakbo si Benji patungo sa kinaroroonan ng aking sasakyan. Umiyak ang sanggol dahilan para muling magbaling ang atensyon ko sa kanila ni Keziah. Tila sinundot ang puso ko ng matulis na bagay nang masilayan ko ang mukha ng dalawang inosenteng nilalang na parehong walang kamalayan. Inangat ko ang sanggol palapit sa aking muka at saka dinampian ko siya ng halik sa kanyang noo. Tahan na, baby. Pagpapatahan ko sa sanggol. Tila nauunawaan naman ako nito dahil kusa na lamang tumahan ng sanggol at para pa siyang ngumiti sa akin. Sakay na, kuya. Sigaw sa akin ni Benji mula sa loob ng sasakyan. Kunin mo muna ang sanggol para mabuhat ko si Keziah. Utos ko sa kapatid. Kaswerte ko nga naman. Maktol naman ni Benji. Huwag ka na nga magmaktol dyan. Angil ko sa kapatid. Bubulong-bulong na lumapit sa akin si Benji. Saka kinuha mula sa akin bisig ang sanggol. Nung siyang humawak ng baby dahil na rin sa nakababata naming kapatid na sina Bridget at Brittany. Napawang mga sumunod sa kanya. Keziah, saka ko pinasakay ang mga nasa likurang bahagi ng sasakyan. Sumakay na rin ako sa loob at pinaunan ko muna ang ulo ni Keziah sa aking kandungan. Ang cute ni baby. Narinig kong puri ni Benji na aliw sa pagtitig sa sanggol. Ikaw na ang magmaneho, akin ang sanggol. Agaw pansin ko sa kanya. Maingat na inabot naman niya sa akin ang sanggol at saka umikot siya sa may bandang driver seat. Saan tayo, kuya? Tanong pa sa akin ni Benji. Sa ospital. Nakukonsiming sagot ko sa kapatid nang initian lamang ako. Habang nasa biyahe ay hindi maalis-alis ang mata ko sa maamo at magandang mukha ni Keziah. Kung totoong gago nga ang ama ng batang yan, ay ako na mismo ang gugulpi sa kanya. Nakita ko ang pagtatagis ng bagang ng aking kapatid na si Benji.
Mapait na ngiti sa labi ang itinugon ko sa kapatid. Ting namin ng ospital ay mabilis na inisikaso ng mga nurse at doktor si Kizaya. Iminigay rin namin ang sanggol sa kanila upang maasikaso ito ng tama. Tara na kuya, mauna ka nang umuwi. Binata na si Benji pero kung ituring pa rin ng aming ina ay isang baby. Mabuti na lamang at hindi niya ginagawang asal sa akin iyon. Kung minsan kasi ay nakakahiya na rin ang pagkilos ni Benji o kaya ni Mommy, pero kahit na ganun ay mahal na mahal namin siya. Napangiti na lamang ako nang maalala ang ginawang pagpupulbo sa akin ni Mommy sa harap ng aking mga kaibigan. Matapos magpaalam at umalis ni Benji, ay saka lumabas ang doktor na nag-aasikaso kay Kizaya. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Pagtango lamang ang naging tugon ko sa tanong na iyon ng doktor. Sa ikalawang pagkakataon ay napagkamala na naman akong asawa nito. Bagong panganak siya at hindi naging magandang idinulot ng sobrang stress sa kanya. Ipagdasal na lamang natin na malampasan niya ang neurological condition na nararanasan niya ngayon. Pahayag sa akin ng doktor. Neurological condition? Kunot noong tanong sa manggagamot. She has a transient global amnesia, which caused a temporary episode of her memory loss. Bakit umiiyak si baby? Tanong sa akin ni Kizaya sabay turo sa kanyang anak na kalong-kalong ni Mommy. 2 buwan na mula nang ilabas ko siya sa ospital kasama ang kanyang anak. Hindi ko matiis na pabayaan silang mag-ina sa kalunos-lunos nilang sitwasyon. Kaya inuwi ko sila sa condo unit ko. Nagtaka si Mommy dahil hindi na ako umuwi ng bahay sa loob ng 2 linggo. Pinuntahan nila ako ni Daddy Benjamin sa condo unit ko at nadat na nila si Kizaya pati na ang anak nito. Ipinaliwanag ko sa kanila ang sitwasyon ng mag-ina mula sa ospital hanggang sa iuwi ko sila sa condo unit. Akala ko ay magagalit si Mommy sa aking ginawa ngunit nagulat ako nang sabihin niyang iuwi ko sa bahay si Kizaya pati na ang anak nito. Si Mommy ang gumanap bilang ina sa anak ni Kizaya habang wala naman sa tamang kaisipan nito. Kasabay ng pansamantalang pagkalimot nito ay ang pagbabalik niya sa pagiging isip bata. Nang maisipan niyang gawin ay kanyang gagawin. Lahat ng maisipan niyang itanong ay kanyang itatanong. Kagaya na lang ngayon na kung ilang beses niya na yatang naitanong sa akin ang tanong na iyon. Nagugutom siguro siya. Tanging tugon ko dito. Hindi ba siya kumain? Parang batang paslit na kausap niya sa akin. Matamang tinitigan ko siya sa mukha at hinawi ko ang ilang hibla ng buhok niyang tumabing sa kanyang pisngi. Pinadede siguro siya ni Mommy. Baka hinahanap ka lang ni Jella. Nakangiti kunturan sa kanya. Dahil sa ako ang kasama ni Kizaya noon sa ospital at hindi ko rin naman alam ang impormasyon tungkol sa kanya. Binigyan ko ng pangalan ang bata mula sa pinagsama naming pangalan na 2. Apelyido ko rin ang pinadala ko sa bata. Kahit pa nga hindi naman ako ang tunay niyang ama. Hinahanap niya ako? Bakas sa mukha niya ang kawalang malay sa mga nangyari sa kanya. Hindi ko maiwasang malungkot para sa kanya. Minsan nga ay nasabi ko pang sana ay ako na lamang ang una niyang nakilala. Pinaiimbestigahan ko ang background nito at nalaman kong hindi siya tunay na anak ng kinikilala niyang ama. Hindi rin siya totoong pinakasalan ni Zorin kagaya ng kanyang akala. Nang malaman ko iyon ay hindi ko maitatangging may bahagi ng aking pagkatao ang natuwa. Ngunit mayroon ding lungkot akong nadama para kay Kizaya dahil sa pinagmukha siyang tanga ni Zorin. Nagtagis ang mga bagang ko nang maalala ang natuklasan tungkol sa dalaga. Puntahan natin si baby kay Mommy. Yakag sa akin ni Kizaya. Hinila niya ang kanang kamay ko at saka nagsimula siyang humakbang na sinundan ko naman. Malamlam ang mga matang pinagmasdan ko ang kamay naming magkadaop. Masaya ako sa tuwing ginagawa niya ito, ngunit naroon pa rin ang takot sa aking dibdib na baka isang araw ay makalimutan niya rin ako sa pagbalik ng kanyang isipan. Mommy, umiiyak pa rin ba si baby? Napangiti ako nang marinig ang malambing niyang tanong sa aking ina. Para talaga siyang anak kong umasta sa aking ina at ganun din naman ang ina ko sa kanya. Kung tutuusin ay pabor na pabor sa akin ang sitwasyon. Bukod sa tanggap siya ng pamilya ko, ay maaari ko ding gawin ang anumang naisin dito.
Hindi ko lamang iyon ginawa sa kanya sapagkat ayokong pagsamantalahan ng kahinaan niya. Hindi na siya umiiyak. Malamyos ang tinig na sagot ni Mommy. Inalalayan kong makaupo si Kizaya sa katapat na upuan ng aking ina. Gusto mo ba siyang kargahin, Kizaya? Tanong pa ni Mommy sa kanya. Ayoko. Mabilis sa tanggi nito. Baka mahulog ko po siya. Sabay kaming napangiti ni Mommy sa tinura nito. Tiningnan ako ni Mommy at saka buong pagmamahal na sinabing, Kizaya, mahal na mahal ka ng anak mo. Kahit hindi mo siya maalala sa ngayon, naaalala ka ng puso niya. Ramdam niya kung kailan ka narito sa tabi niya. Kaya tumatahan siya kapag umiiyak siya dito. Nakita ko ang pagpatak ng mga luha mula sa mata ng aking ina. Ikinampay ni Mommy ang kamay niya sa akin upang ipabatid na ayos lamang siya. Bakit ka po umiiyak? Tanong ni Kizaya sa aking ina. Naiiyak ako para sa'yo. Malumani na sagot naman ni Mommy. Bakit naman po? Huwag mo sanang hayaan na manatiling nakalugmok ka sa kadiliman. Alalahanin mo ang sanggol na iniluwal mo. Alam kong hindi madaling makalimot sa sakit pero ito ang gawin mo sanang dahilan upang mas lalo kang tumibay. Hindi po kita maintindihan. Nalilitong tura naman ni Kizaya. Ngumiti si Mommy kay Kizaya saka inabot sa kanya si Jella na agad naman niyang sinalo. Ang isip mo lang ang nakalimot pero ang puso mo ay nananatiling ina sa iyong anak. Makahulog ang wika ni Mommy. Bilib din lang kami ni Mommy sa kanya dahil hindi pa namin siya nakitang sinaktan si Jella kahit na simpleng kurot sa pisngi. Nakaalalay pa rin si Mommy kay Jella at baka nga mabagsak siya nito, gaya ng madalas nitong sabihin. Ang sabi kasi sa akin ng doktor noon ay pansamantala lang ang pagkawala ng memorya nito at hindi nga lang din tsak kung hanggang kailan ang pansamantalang iyon. Sa loob ng 2 buwan ay hindi namin siya kinakitaan ng kakaibang ugali. Maliban sa animo ay isa siyang batang paslit na maraming tanong na kailangan din ng maraming sagot. Hala! Gumalaw siya. Malakas na bulalas ni Kizaya. Maagap na sinalo ni Mommy si Jella mula sa mga bisig nito. Lumapit ako sa ina upang alalayan siyang makatayo mula sa pagkakaluhod sa harapan ni Kizaya. Thank you, Mom. Madamdaming wika ko sa ina. Para saan? Nakangiti niyang tanong sa akin. Para sa pagtanggap mo po sa kanila. Pabulong kong sabi sa ina. Lahat ng mahalaga sa anak ko ay mahalaga rin sa akin. Makahulugan niyang tugon sa akin. Mapit ako sa kinatatayuan ni Kizaya na abala sa pagtanaw sa malawak na karagatan. Anong ginagawa mo rito? Malambing kong tanong sa kanya. Tinatanaw ko lang ang malawak na karagatan. Sagot naman niya sa akin. Masyadong malamig ang simoy ng hangin, baka sipunin ka. Nag-aalalang saad ko sa kanya. Yakapin mo na lang ako para hindi ako sipunin. Malambing niyang sabi. Gaya ng sinabi niya, lumapit ako sa kanya upang yumakap mula sa likurang bahagi ng katawan nito. 1 taon na mula nang lumipat kami rito sa Isla Daho upang tuluyang pagalingin si Kizaya mula sa masalimuot nitong nakaraan. Suwestyon ng doktor na alisin si Kizaya sa lugar kung saan nagmumula ang masakit na alaala nito. Sa tulong ng kaibigan kong si Seb, ay dinala ko si Kizaya sa isla upang mamuhay ng tahimik kasama ni Jella. Nakabili na ako ng property rito na siyang pinatayuan ko ng aming matitirhan. Siya na rin mismo ang nag-aalaga kay Jella at hindi na siya pumayag na mahawakan pa ng yaya ang bata. Masasabi kong maalaga siyang ina at punong-puno ng pagmamahal ang bawat arugang ipinagkaloob niya rito. Mula nang makalipat kami rito sa isla ay naging malambing din siya sa akin. Bagay na nagustuhan ko naman mula sa kanya. Crimson, agaw pansin niya sa akin. Mahal mo ba ako? Mahal na mahal. Madamdaming wika ko. Humigpit ang yakap ko sa kanyang katawan upang ipadama ang pagmamahal ko sa kanya. Naramdaman ko ang pagyugyug ng kanyang mga balikat, tanda na umiiyak siya. Hey! Kumalas ako mula sa pagkakayakap sa likurang bahagi ng kanyang katawan at saka ipinaharap ko siya sa akin. What's wrong? Pinahid ko gamit ang daliri ko ang kanyang mga luha na panay ang pag-agos mula sa kanyang mga mata. Dama kong mahal mo ko pero
Bakit tila walang nangyayari sa atin? Asawa mo ko pero wala man lang intimacy sa pagitan nating dalawa. Nakalabi niyang sabi. Hindi ko alam kung inong isasagot sa tanong niya dahil kahit ako ay gustong gusto ko rin ang sinasabi niyang intimacy. Ngunit kahit gustong gusto ko iyon ay hindi ko naman maaaring samantalahin ang kanyang kahinaan upang lamang sa pansarili kong kagustuhan. 1 taon na rin mula nang mapadpad kami rito sa Isla Dahu at sa loob ng panahong iyon ay ginalang ko ang pagiging babae ni Keziah. Kahit pa nga kung minsan ay naa-attempt na akong sundin ang sariling kagustuhan. Hinto akong katabi at kayakap siya sa kama habang inaaninag ang maamo niyang muka bago matulog at paggising ko sa umaga. Masayang masaya na ako sa ganitong setup naming dalawa. Dahil ang mahalaga sa akin ay ang makasama ko sila ni Jella. Muli ko siyang kinabig palapit sa aking katawan at saka mahigpit ko siyang niyakap. Hindi natin kailangan gawin iyon dahil iyon ang basihan ng tunay na pagmamahal. Mahal kita at iyan ang lagi mong pakatandaan. Madamdaming wika ko sa kanya. Muling yumugyog ang mga balikat niya kasabay ng unti-unting paglakas ng iyak nito. Huwag ka nang malungkot, mahal. Darating din tayo riyan sa tamang panahon. Sa ngayon ay palakihin na muna natin si Jella at hayaan mo na lang nayakapin kita parati ng mahigpit upang maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Usal ko sa kanya. Thank you, Crimson. Madamdamin niyang tulad. Napakabuti mong tao. Inibago ako sa mga kakaibang salita niya at tila hindi siya ang Keziah na wala sa sariling katinoan. Naalala mo na ba kung sino ako? May pariniya kong tanong sa kanya. Hindi ka naman kailanman nawala sa puso ko. Makahulugan itong bugkas. Mula nang makilala kita sa simbahan ay hindi ka na nawala pa sa isipan ko. Alam kong mali iyon dahil may asawa ako at buntis pa, ngunit hindi ko mapigilang isipin ka. Minsan ko pang hiniling na sana'y ako na lamang ang maswerteng babaeng iyong iibigin. Hindi ko inakalang ikaw ang taong sasalba sa amin ng anak ko sa kadiliman ng araw na iyon ng buhay namin. Akala ko'y mananatili na lamang kaming dalawa sa tabi ng basurahan na iyon. Tanging salita ang namutawi sa aking bibig sa pagtawag ng aking pangalan. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang laman ng puso't isip ko nung panahong nawawalan ako ng pag-asa para sa aming dalawa ng anak ko. Nang magising ako sa ospital ay pinilit kong takasan ang mga problema sa pamamagitan ng pagkalimot. Nang masiguro kung ikaw ang taong nasilayan ko sa ospital at siyang kasama namin ng anak ko ay kakaibang suya at tuwa ang aking nadama. Ngunit kasabay ng sayang iyon ang tuluyang pagkalimot ko sa lahat ng mga pangit na pangyayari sa buhay ko. Kalimutan mo na yung nakaraan at magsimula tayong muli kasama ni Jella. Ani ko sa kanya. At ako, naramdaman ko ang panginig ng kanyang katawan. Huwag kang matakot. Nandito ako. Masuyong hinagod ko ang kanyang likuran upang alisin ang takot na kanyang nadarama. Maraming salamat sa pagmamahal at pag-aaruga mo sa amin dalawa ni Jella. Madamdaming wika nito. Mahal ko kayong dalawa ni Jella, kaya wala ka nang dapat pang ipagpasalamat sa akin. Tugon ko naman sa kanya. Alala ko na ang lahat. Isang araw nang imulat ko ang mga mata ko ay mukha ni Crimson ang aking nasilayan. Mukha ng lalaking hindi mawala-wala sa aking isipan kailanman. Akala ko'y panaginip lamang ang lahat tulad ng madalas mangyari sa akin sa nakalipas na ilang buwan matapos akong ipagtabuyan paalis ni Zoren. Ang lalaking unang pinagkatiwalaan ko ng buong puso. Hindi natin kailangang gawin iyan dahil hindi iyan ang basihan ng tunay na pagmamahal. Mahal kita at iyan ang lagi mong pakakatandaan. Hindi ko na napigilan pa ang sariling mapahagulhol sa iyak nang marinig ang sinagot sa akin ni Crimson. Walang araw na hindi ipinadama sa akin ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sa ilang araw kong pagmamasid ay wala akong maipipintas na kapangitang taglay ni Crimson. Punong-puno ng pagmamahal, paggalang at pag-iingat ang trato niya sa akin na animoy isa akong mamahaling diamante. Sa isang silid lamang kaming dalawa natutulog. Ngunit hindi siya gumagawa ng anumang pangit na hakbang. Hindi siya nagte-take advantage sa katawan ko, kahit pa nga maaari naman niya iyong gawin kung tutuusin. Hindi ako isang berhen upang pagkaingatan.
Ngunit parang ganun ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya sa loob ng isang silid. Si Crimson ang lalaking lumapit sa akin noon sa basurahan kung saan kalong-kalong kong aking anak. Kay tamis pakinggan ang pangalang ipinagkaloob niya sa aking anak. Para iyong musika sa aking pandinig na tila pinagsama ang pangalan namin dalawa ni Crimson. Kahit wala ako sa tamang kaisipan, alam ng puso ko na doon nagmula ang pangalan ng aking anak. Napaluha ako nang maisip na sana'y si Crimson na lamang ang tunay na ama ni Jella. Huwag ka na malungkot. Hindi mo siguro kami natagpuan ay marahil tuluyan na akong nabaliw. Tuluyan na rin siguro akong mag-iisa at maiiwan ang anak ko. Alam mong hindi hahayaan ng Diyos na mangyari iyon sa'yo dahil mabuti kang tao. Hindi ko alam kung mahal nga ba talaga ako ng Diyos dahil hinahayaan niya lang mangyari sa akin ang ganong pasakit sa buhay ko. May dahilan siya para sa lahat. Mula pagkabata ay puro pasakit na lamang ang dinanas ko sa buhay. Ang kinalakhan kong pamilya ay isang huwad at mapanakit sa akin. Nauwi ako sa kanlungan ni Zorin na akala ko'y siyang kaligtasan ko. Humaghulhul kong sambit. Ako at saka ipinaharap ako sa kanya. Bumuo tayo ng bagong alaala mo. Ako, ikaw, tayong tatlo nila Jella. Pahayag niya sa akin. Huwag na nating balikan ang pangit mong nakaraan. Magpatuloy tayong dalawa sa hinaharap na magkasama. Minahal kita sa unang araw pa nang nasilayan kita sa simbahan. Hindi ko na napigilan pa ang sariling yumakap sa kanya. Dinampian niya ang halik ang noo ko, habang ang mga luha ko naman ay patuloy na umaagos mula sa mga mata ko at tila ayaw magpapigil noon sa pagpatak. Hindi ko malilimutan ang araw na nakilala kita dahil ikaw lang din ang laging laman ng aking isipan. Ayokong magkasala bilang asawa ni Zorin, kaya pilit kong pinatay ang kaunting damdamin ng darama ko. Ngunit hindi ko magawa. Idiniin ko ang mukha na sa kanyang dibdib at do'y patuloy akong lumuha habang naglalahad ng aking saloobin. Hanggang sa huling sandali ng aking katinoan, pangalan mo ang tinatawag ko. Umaasam na sana'y muli tayong magtagpo at hindi ako nabigo ng mga sandaling iyon dahil dumating ka upang iligtas kami ng anak ko. Naramdaman ko ang paghagod ng isa niyang kamay sa aking likuran na marahil ay gusto niya lamang akong aluin mula sa aking kalungkutan. Alam ng luha ang mga mata ko habang pinagmamasdan si Crimson sa pagbuhat sa aking anak mula sa loob ng crib. Sila ang perpektong larawan na tunay na mag-ama at tunay ngang naaantig ang puso ko sa tanawing iyon. Lumapit ako sa kanilang dalawa at hindi ko napigilan ang sarili kong yakapin sila kasabay ng pagpikit ng aking mga mata. Ninanamnam ko ang sandaling yakap-yakap ko, sina Crimson at Jella. Ito ang buhay na ninanais ko. Larawan ng perpektong pamilya na binuo ko sa aking isipan. Ito ang pinangarap kong mangyari sa buhay ko noon na sinira lamang ng mga papanlinlang na mga nilalang. Hey, maagap kong nahapit si Crimson sa aking bewang. Naramdaman ko ang panginig ng tuhod ko nang lumitaw sa aking isipan ang malademonyong muka ni Zorin. Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Crimson. Natatakot ako. Bakit? Si Zorin. Gusto niyang kuhanin sa atin si Jella. Hindi niya kayo makukuha sa akin dahil dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay bago niya magawa iyon. Huwag ka nang mag-alala pa. Mananatili tayo rito sa Isla Daho upang makasigurong malayo-layo kayo ni Jella sa kanya. At kahit lumuwas tayo ay hindi ko hahayaang makalapit siya sa inyo. Mahigpit na kumapit ang kamay niya sa aking bewang. At para lamang kaming isang masayang pamilyang magkayakap kong pagmamasdan. Was kami ng syudad upang ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa aking kalagayan. Masaya siya na makasama kami ni Jella, kaya naman walang pangambang ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Hindi ko hahayaang masaktan pa kayo ni Jella. Paulit-ulit niyang pangako sa akin nang nasa Isla Daho pa lamang kami. Hindi mapagsamantalang tao ito. Kahit pangakusang naguhubad na ako sa kanyang harapan upang subukin ang katatagan niya. Hindi ako nagkamali ng pagtitiwala sa kanya at hindi rin naman niya ako binigo. Welcome home. Malambing na bulong sa akin ni Crimson sa likod ng aking tenga.
Nakahapit ang isang kamay niya sa aking bewang habang karga naman ang kabilang braso niya si Jella. Masuyong lumapit ako sa kanyang damit at inihilig ko ang ulo ko sa kanyang balikat. "Let's go?" Aya sa amin ni Benji na siyang sundo namin. Inalalayan muna akong sumakay ni Crimson sa loob ng sasakyan at sa kanya inabot sa akin si Jella. "Welcome back, Ate Laura." Kezaya pala." Masayang sambit ni Benji na nagawa pang magbiro. "Thank you so much." Nahihiyamturan ko sa binata. Naikwento na sa akin ni Crimson na si Benji ang kasama niya noong makita niya kami sa ospital. "Thank you." Pagkatapos niya kaming sunduin ay dinala kami sa mall ni Benji. Dinala kami ni Crimson sa isang butik at saka pinapili ako ng mga damit na gusto kong bilhin. Pinigilan ko siya sa kanyang nais dahil hindi naman ako mahilig sa mga luho. Sapat na sa akin ang mga damit na dala namin at siya ang susuotin ko ilang araw naming pamamalagi rito. Maaari ko naman iyong labhan kung sakali. Ngunit nagulat ako sa kanyang desisyon. "Kezaya, gusto ko sanang makasama ka sa trabaho. Gusto kong makita ka sa bawat oras kaya gusto ko sanang kuhanin ka na sekretarya ko sa opisina." "Naku, Ate Kezaya, pumayag ka nang maging sekretary ni Kuya kung ayaw mong mapikot iyan ng mga empleyada niya." Malungkot na tumitig ako sa mga mata ni Crimson, saka pilit inarok ang katotohanan doon sa mga inilahad sa akin ni Benji. Huwag kang maniwala riyan kay Benji at bulo kalokohan lamang ang pinapahayag niya. "Naku, Ate Kezaya, sa akin ka maniwala dahil kung naaalala mo si Kuya Seb, tropa iyan sila sa kalokohan." Natatawang komento pa ni Benji. "Benji?" Saway ni Crimson sa kanyang kapatid. "Baby, layo muna tayo kina mami at daddy mo, baka magkagera." Mapang-asar na pahaging ni Benji. "Tanggap ko na ang alok mo." Mahinang saad ko. Nakita ko ang pagsilay ng matamis na ngiti sa kanyang labi, saka kinabig niya ako upang yakapin. "Thank you." Pasasalamat niya sa akin saka kinintalan ako ng masuyong halik sa noo. Naramdaman ko ang labis na kasiyahan sa kanyang puso, kaya nasiyahan na rin ako sa aking naging pasya. Labis-labis ang tiwala ko kay Crimson dahil alam kong hindi siya katulad ng mga walang hiyang si Zoren. Si Zoren na walang sinabi sa yaman, kagwapuhan at ugali ni Crimson. Gumanti ako ng usal kay Crimson at dahil sa ginawa kong pagtingin sa kabilang gilid ay nakita ko ang isang taong nakatitig sa akin mula sa malayo. Taong pinakikiiwasan kong makita sana dahil alam kong muling manunumbalik ang sakit sa aking dibdib. "Papa," usal ko sa aking isipan. Gusto ko sana siyang lapitan at yakapin ng mahigpit tulad ng dati kong ginagawa dahil bigla akong nakadama ng pangungulila mula sa kanya bilang aking ama. Ngunit bigla ring sumambulat sa isipan ko ang katotohanang hindi ko nga pala siya tunay na ama. Kaya nga hinayaan niya na lamang ako noong ipagtabuyan ng walang hiya niyang asawa. Muling bumangon ang nakatagong galit sa kaibuturan ng aking puso nang makita ko ang paglapit sa kanya ni Tia Dolores. Kob ng paninibugho ang puso ko dahil sa pagkakita sa mga taong walang ibang ginawa sa buhay ko kundi ang saktan lamang ako. "Why are you shaking?" Tinig ni Crimson ang umuntag sa lumilipad kong diwa. "Pwede bang umuwi na tayo?" Pakiusap ko sa kanya. "Sure, bayaran lang muna natin tong mga pinamili ko." Naglakad kami ni Crimson patungong counter area na nananatiling nakayakap lamang sa akin. Ni hindi man lang siya kumalas mula sa pagkakayakap sa akin hanggang sa tuluyan kaming makalabas ng mall kasama ni na Benji at Jella. "Are you okay?" May pag-aalalang tanong niya nang makalabas kami at nasa loob na ng sasakyan. Tumangutango lamang ang ulo ko bilang tugon sa kanyang katanungan, pero ramdam ko pa rin sa aking katawan ang panginginig na dulot ng sobrang galit sa dibdib ko. Maghihiganti ako. Tanging salitang nasambit ko at gusto kong gawin ang mga sandaling iyon. Magkasama naming isinasaayos ni Crimson ang foundation na itinatag niya sa tulong ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Natutuwa akong pagmasdan ng paligid at nagagalak ang puso kong malamnan ang magandang layunin ng proyektong ito. Napakapalad ng mga batang maiuuwi rito. Bukod sa magkakaroon sila ng sarili nilang tahanan, ay magkakaroon din sila ng sarili nilang pamilya.
Kami ni Crimson ang tatay yung mga magulang nila habang ang mga kaibigan naman nito na kasama niyang nagplano ay may kanya-kanya ring role na gagampanan. Na-excite ako nang malaman kong magtuturo rin ako sa mga bata. Gutom ka na ba? Malambing na bulong ni Crimson sa likod ng tenga ko, kasabay ng paglingkis ng mga braso niya sa aking bewang. Hindi pa naman, gutom ka na ba? Balik tanong ko sa kanya. Pumihit ako paharap sa kanya saka masuyong hinaplos ang aking pisngi. Uwi na tayo. Namamaos itong sambit. Natawa ako sa kanyang anyo dahil hirap na hirap ang kalooban niya sa kung anumang pakiramdam nito. Marami pa po tayong tatapusin at aayusin dito para sa opening natin sa Makalawa. Mamaya na tayo umuwi, dear. Malambing kong anas sa kanya. Nagulat ako nang bigla siyang kumalas mula sa pagkakahawak sa aking bewang. Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Yung narinig ko? Balik tanong niya sa akin. Alin? Maangko namang tugon. Pakiulit mo nga yung huli mong sinabi. Iyon bang marami pa tayong aayusin dito kaya mamaya na tayo umuwi? Nalilitong saad ko. Tama ba ang narinig kong tinawag mo akong dear? Nanggigilalas niyang wika sabay kapit ng dalawang kamay nito sa bewang at saka pinaikot-ikot ako sa ere. Crimson? Natitilihang saway ko na nauwi sa paghagikik. Inihinto niya ang pagpapaikot sa akin saka hinayaan akong yakapin ng mahigpit. I love you. Madamdamin itong sambit. Natigilan ako at bigla na lamang nagumlumehanan sa kanyang sinambit. Pakiramdam ko ay may kung anong damdamin ang biglang bumangon sa aking dibdib. Kizaya? Untag sa akin ni Crimson na tila natulala na ako. Sorry, hindi ko alam kung para saan ang salitang iyon at bakit kinakailangan kong sabihin iyon sa kanya. Hindi ko maiwasang maluha sa mga sinabi niya. Sadyang kay buti ng puso niya at nakikita ko iyon sa bawat pangtanggap niya sa responsibilidad bilang bagong ama na mga batang aampunin ng foundation. Hindi niya kaano-ano ang mga bata pero willing siyang isakripisyo ang buhay binata niya. Hindi mahirap mahalin ng isang katulad ni Crimson at aminado akong mahal ko na rin siya. Ngunit may bahagi ng puso ko ang nanatiling natatakot at hindi ko alam kung para saan ang takot na iyon. Halika nang kumain. Huwag mo nang masyadong isipin pa ang mga bagay na nagbibigay kalituhan sa iyong isipan. Ramdam ko ang kalungkutan nito at ayoko ang pakiramdam na iyon dahil akong unang masasaktan para sa kanya. Mahal kita, Crimson, at hindi ko gustong masaktan ka. Sa totoo lang ay nahihiya akong mahalin ng isang tulad mo na bukod sa busilak ang kalooban, ay karapat dapat mahalin at makakita ng isang babaeng berhen, hindi tulad kong may sabit na. Naputo lang anumang sasabihin ko nang siilin niya ako ng halik sa labi. Yan ang nalaglag ang mga luha mula sa aking mga mata nang tugunin ko ang halik na iyon. Tunay nga iba si Crimson kay Zoren. Sa kanya ko lamang naramdaman ang ganitong pakiramdam na may samot-saring emosyon. Hindi ko alam kung paano iparamdam kay Crimson ang nadarama ko dahil nauunahan ako ng takot na hindi ko alam kung bakit namamahay pa rin sa puso ko. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa kanyang leeg at kapwa namin pinalalim ang halikang iyon. Naramdaman ko na lamang ang pag-angat ng katawan ko mula sa lupa upang patuloy lamang kami sa aming paghahalikan. Lumapat ang likod ko sa malambot na kutsyon ng sofa na naroon sa kanyang opisina. Taimtim na tinitigan ako ni Crimson sa mukha nang pakawalan niya ang labi ko, saka nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Hindi berhen na babae ang kailangan ko, Kizaya. Ikaw ang mahal ko, kaya ikaw lang ang kailangan ko. Sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang labi at saka dahan-dahang lumapit ang kanyang muka sa aking muka. Ano man ang nangyari sa nakaraan, kalimutan mo na sana. Hayaan mong ipadama ko sa iyo ang bagay na nararapat mong madama. Diyan ko ang aking anak ay tuluyan na lamang bumagsak ang luha mula sa aking mga mata. Pinilit kong pahirin iyon ng daliri ko sa kamay upang pawiin ang patuloy na pagkalat sa aking pisngi. Ilang sandali pa akong nanatili sa tabi ng aking anak bago tuluyang yumuko upang hagkan siya sa kanyang pisngi. Matapos kong sulyapan si Jella mula sa dito, sa connecting door ay pumasok na akong muli sa silid naming dalawa ni Crimson. Naabutin ko siyang nakaupo sa ibabaw ng malambot na kama at tila kay lalim ng kanyang iniisip.
Hindi ko muna siya pinansin at nagpatuloy lamang ako sa paghakbang, diretso sa loob ng closet room upang kumuha ng pamalit naming kasuotan. Bumundol ako sa matigas na dibdib ni Gerson. Nang pagbukas ko ng pintuan ay siya ang bumungad sa akin. I'm sorry, Keziah. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakwalan niya matapos sabihin ng mga katagang iyon. Ako ang dapat humingi ng sorry sa'yo. Hindi ko naisip ang lahat ng mga nagawa mong sakripisyo para sa akin. Naputol ang anumang sasabihin ko nang kabigin niya ako sa ulo at maring hinalikan ng aking labi. Nabitawan ko ang damit na hawak dahil kusang pumulupot ang braso ko sa kanyang leeg. Di ko kayang ibigay ang kahilingang hinihiling mo na gusto mong gumanti sapagkat ayokong masaktan ka din sa bandang huli. Ayokong makitang nahihirapan ka ng dahil lamang sa kanila. Mahal kita. Madamdamin niyang wika sa kataimtim na tumitig sa aking mga mata. Hilam ng luha ang aking mga mata at hindi ko na rin malaman kung anong pwede kong isagot sa kanya. Hindi man ako sapat, hayaan mo na lang akong bigyan ka ng magandang pangyayari na maaari mong alalahanin. Umuo tayo ng masasayang alaala. Ikaw, ako at si Jella. Hindi tayo lumuwas para balikan ang iyong nakaraan. Naniniwala akong pagmamahal ko kasama ng aking pamilya ang siyang lilihom, ang hihilom sa sakit na nararama mo. Mahal kita. Hindi mo tunay na asawa si Zoren kaya huwag mong sayangin ang lakas at panahon mo sa kanya. Hindi mo siya dapat binibigyang pansin upang hindi na siya magkaroon ng anumang pagkakataon na maging bahagi ng buhay ninyong dalawa. Nanginig ang kalamnan ko nang marinig ang sinabi nito. Totoong nabigla ako sa kaalamang iyon nang sabihin sa akin iyon ni Zoren. Ngunit hindi ko sineryoso ang mga salitang binitawan nito. Sa pag-aakalang ginagamit niya lamang iyon pantaboy sa akin. Hindi ko siya tunay na asawa? Utal kong tanong. Ilang beses bumuntong hininga sito. Saka isinapo ang dalawang palad niya sa aking pisngi. Hindi rehistrado ang kasal ninyong dalawa sapagkat peke ang judge na nagkasal. Inalam ko ang bagay na ito noong panahon na may sakit ka dahil hindi ko matanggap na iniwanan ka niya na parang walang halaga, gayong buntis ka. Nagpagtanto ko na maswerte pa rin pala ako dahil may pagkakataon na tuluyan akong angkinin ka. Guluhan akong tumingin sa mga mata niya. Mapalad akong natagpuan ka dahil pangalan ko ang dinadala ngayon ni Jella sa kanyang birth certificate. Hindi ko man siya tunay na anak ay ituturing ko siyang akin. At ikaw? Ikaw ang bubuo sa pagkatao ko at siyang makakasama ko sa aking pagtanda. Mula sa aking pisngi ay bumaba ang isa niyang kamay patungo sa bulsa ng kanyang pantalon. May kung anong dinudukot siya roon na talaga namang nagpakunot ng noo ko. Dinala ni Crimson sa kanyang labi ang kanang kamay kong inangat niya. Saka hinagkan iyon ng paulit-ulit na nagdulot ng iba yung kiliti sa aking pakiramdam. Hindi ako romantikong tao. Kaya naman hindi ko rin alam kung paano kita mapapakilig. Pero gusto ko lang na malaman mo na mahal ko kayo ni Jella at gusto kong maging bahagi ng buhay ninyong dalawa. Nanlaki ang mga mata ko nang isuot niya sa aking palasinsingan ang kumikinang nasingsing. Titig na titig ako sa singsing at tila uminit ang aking buong paligid. Lumuhod si Crimson sa aking harapan kasabay ng kanyang pagsinta. Will you be my wife, dear? Na hindi pa rin ako tinatantanan ng matinding panaginip at masasakit na alaala. Ngayon ay napag-isipan kong lumabas mag-isa. Susubukan ko lamang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay tila ba napakapait pa rin ng aking tadhana. Nakita ko si Zoren. Kamusta ka na, Keziah? Ibigay mo sa akin ang anak ko. Para siyang baliw at para siyang demonyong kaharap ko ngayon. Hindi ko napigilang murahin siya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, laging tama ang timing ni Crimson. Nagpambuno silang dalawa. Umiling-iling ako sa hindi pagsang-ayon sa nangyayari ngayon. Kailangan kong humingi ng pasensya kay Crimson dahil napakatigas ng ulo ko. Alam kong hindi namin ibibigay si Jella sa malidemonyo nitong ama. Matapos ang araw na iyon, nagtungo naman kami sa iba't ibang mga kliyente upang asikasuhin ang aming kasal. Bago tuluyang makalabas ang sasakyan ni Crimson sa may garahe ng S&R, nahagip ng paningin ko ang nakatayong si Zoren mula sa di kalayuan.
Kinilabutan ako sa nakitang anyo nito na animoy gustong mangain ng tao anumang sandali. Kumapit sa braso ni Crimson upang doon kumuha ng lakas at katatagan. Pakiramdam ko'y nabuhay ang takot sa puso ko. Takot na anumang sandali ay muli na namang kakain ang buong sistema ng aking pagkatao. Relax, hindi ka magagalaw ni Zoren hanggat humihinga pa ako. Nakaramdam ako ng ibang kapayapaan nang marinig ang winikang iyon ni Crimson. Salamat, tanging tugon ko. Kinabig niya ako palapit sa kanya, saka ginawaran ng halik sa labi. Ilang araw matapos ang nangyaring iyon, ay balik trabaho na ulit kami ni Crimson. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon isang umaga, ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam ko. Sa labis na pag-aalala ni Crimson ay dinala niya ako sa ospital upang mapatingnan sa manggagamot. Sabay kaming napasinghap nang batiin kami ng doktor matapos niyong ilabas mula sa loob ng laboratory. Congratulations, Mr. and Mrs. Alejandro. Masayang pagbati ng doktor. Inabot sa akin ng doktor ang papel na naglalaman ng resulta ng mga test ko at agad ko iyong binuklat upang basahin. Nanlalaki ang mga matang iniabot ko ang papel kay Crimson upang mabasa rin niya ang laman noon. You're 6 weeks pregnant, Mrs. Alejandro. Nakangiti pang pahayag ng doktor. Naglulundag si Crimson na may kasama pang pagsuntok sa hangin na animoy tumama siya sa loto. Ilang saglit pa ay ako naman ang kanyang hinarap at saka binuhat upang ipaikot sa ere. Dating namin sa bahay ay agad akong sinalubong ni Benji. Kuya, let's talk. Seryosong wika nito. Tinaasan ko ng kilay ang kapatid upang ipabatid sa kanya na baka pwedeng magpahinga muna at saka na lamang kami mag-usap. Importante kuya. Kakamot-kamot sa ulong saad ni Benji upang makuha ang mensahe ko. Ihahatid ko muna ang ate mo sa silid. Hintayin mo muna ako sa library. Tugon ko sa kapatid na tinanguan naman ito. Huwag mo na akong ihatid dear. Ako na lamang ang tutungo mag-isa sa silid. Dumito ka na at mag-usap na lamang kayo ni Benji. Pigil sa akin ni Kizaya nang akbayan ko siya. Are you sure? Paninigurado ko pa sa kanya. Humarap siya. Tumarap din sa akin si Kizaya at tumangkayad upang gawaran ako ng halik sa labi. Nasa bahay na tayo kaya wala nang manggugulo pa sa akin. Bulong pa niya sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako sa kanyang sinabi. Tumikhim si Benji kung kaya naputol ang papapalalim ko pa sanang paghalik kay Kizaya. Sinamaan ko ng tingin ng kapatid na tatawa-tawang nag-peace sign ng kanyang dalawang daliri saka nagmamadaling umalis sa kaaming tabi. Hinatid ko pa muna ng tanaw si Kizaya sa paghakbang niya patungo sa hagdanan. Nanatiling sexy ang kurba ng kanyang katawan kahit pangabuntis na ulit siya sa pangalawang pagkakataon. Alam kong hindi ako ang nakauna sa kanya ngunit baliwala yun sa akin. Kailangan mong malaman tungkol sa bagay na to kuya. Bungad sa akin ni Benji pagpasok pa lamang sa may pintuan ng library. Iniabot niya ang envelope at agad ko naman iyong binuksan upang basahin ang lamang dokumento. Ate Kizaya ang babaeng nakaniig mo ng gabing hinanapan ka namin na makikisiping noon sa hotel. Ibinenta siya ni Zoren sa halagang ibinayad ng kausap naming manager upang may pantustos sa kanyang bisyo. Natigilan ako sa narinig na sinabi ni Benji. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ng mga sandaling iyon. Muli namang nagbalik sa isipan ko ang gabi kung saan nakainig ko ang babaeng nagpabaliw sa aking isipan at ilang taon ko ring hinanap. Si Jella. Utal kong tanong sa kapatid. Anak mo si Jella. Nakangiting sagot ni Benji. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha mula sa aking mga mata. Labis-labis ang kaligayahang nadarama ko ng mga sandaling ito. Paano nangyaring akong ama ni Jella gayong mag-asawa sina Kizaya at Zoren ng mga panahong yun? Imposible namang walang nangyari sa pagitan nilang dalawa sa kama. Hindi makapaniwalang tanong ko sa kapatid. Baog si Zoren, kaya nga siya parang baliw na naghahabol kay Ate Kizaya ngayon dahil kinakailangan niya ng anak na ipapakita sa pamilya niya ng bagong babae upang patuloy ring makahuthot ng pera. Paliwanag naman ni Benji. Nagtatagis ang bagang ko sa narinig na salaysay ni Benji. Hindi rin ako makapapayag sa gustong mangyari ni Zoren sa aking mag-ina. Huwag kang mag-alala kuya, babantayan ko ang galaw ni Zoren, lalo na't isa rin siya sa mga kasapi ng samahan na sinusubaybayan ko.
Matamang tinitigan ko ang kapatid na hindi nahahalatang kasapi sa isang undercover world tulad ko. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang kasapi kami sa isang undercover world gayong napakalokong tingnan ni Benji habang napakaseryoso ko naman. Mula pagkabata ay tinuruan na kaming dalawa ni Benji na mag-aral ng self-defense hanggang sa matuklasan namin ang totoong mundo ni Daddy Benjamin at Tito Carl. Kahit nakasapi kaming dalawa ng underworld ground, ay hindi pa rin namin nalilimutan ang mga habilin sa amin ni Daddy. Naroon lamang kami upang gawin ang mga misyong ibinibigay sa amin ni Tito at wala nang iba pa. May isang bagay ka pang kailangang malaman, kuya. May kinalaman pa ba kay Zoren? Walang kinalaman si Zoren dito dahil tungkol ito sa pagkatao ni Ate Kizaya. Ang mga matang tumitig ako ng husto sa kapatid upang marinig ang tungkol sa pagkatao ni Kizaya. Si Ate Kizaya ay anak ni Tito. Naputo lang anumang sasabihin ni Benji nang mula sa likuran ko ay bigla na lamang sumulpot sina Mami at Daddy Benjamin. Si Laura ang nawawalang anak ng tita Lani mo, madamdaming wika ni Mami. Alam nyo? Gulat na tanong ni Benji sa aming ina. Nakalimutan mo na yatang private investigator ang Tito Carl ninyo. Paanong nang araw na dinala mo rito si Kizaya ay naisip na agad namin na siya ang nawawalang sanggol ni Lani dahil na rin sa pagkakahawig nilang dalawa. Hindi namin makumpirma ang tungkol dito sapagkat may sakit siya. Lamang din ang pagmamahal namin sa iyo anak dahil sa nakikita naming pag-aalala mo para sa kanya noon. Kaya isinantabi na muna namin ang tungkol sa katauhan ni Kizaya. Hanggang sa minsang dumalaw rito ang tita Lani mo at masilayan ang larawan ng iyong asawa. Panay ang tanong niya sa akin kung sino ang magulang ni Kizaya na hindi ko naman masagot-sagot dahil ang tanging alam ko lamang ay hindi siya tunay na anak. Lihim akong kumuha ng buhok ni Kizaya sa inyong silid upang ibigay kay tita Lani mo at nang matapos rin ang hinala namin, kinumpirma ng DNA test na si Kizaya ang nawawalang anak ng tita Lani mo dahil nag-positive ito. Mahabang paliwanag sa akin ni Mami. Inutusan ng Tito Carl ninyo na alamin ang tungkol sa katauhan ni Kizaya. Nalaman naming nasa abroad ang kinikilalang ama ni Kizaya noong panahon na nanganak ang kinikilala niyang ina. Sa kasamaang palad ay namatay ang tunay nilang anak at dahil marahil sa takot na itakwil siya ng kanyang asawa, ay gumawa na lamang siya ng lagabag sa batas na paraan. Pinagpalit ng babae ang patay niyang sanggol sa sanggol ng tita Lani ninyo. Ngunit ganoon pa man ay natiling buhay naman sa puso ng tita Lani ninyo ang anak, kaya pinaimbestigahan niya ang sanggol na kanyang ipinalibing. Ilang taon nang namuhay sa lungkot ang tita Lani ninyo at umasam na matagpuan ang nawawala niyang sanggol hanggang sa tadhana na ang gumawa ng paraan upang magkita na silang muli. Pero hindi pa sila nakikita ni Kizaya. Hindi pa nga dahil ikaw ang siyang gagawa ng paraan upang magkita silang mag-ina. Pero paanong ako? Alam kong ikaw ang tunay na ama ni Jella at alam kong hindi mo hahayaang malugmok sa kalungkutan si Kizaya. Alam kong nais ni Kizaya na maghiganti pero hindi maisakatuparan niyon sapagkat nariyan ka. Kaya naniniwala kaming magagawa mong mapagsama ang matagal nang naghiwalay ng mga puso. Kung ganun ay ano pang hinihintay mo kuya? Puntahan mo na si ate sa silid ninyo at kausapin mo na siya para ayos na ang lahat. Lahat ng mga tao dito sa bahay ay tila hindi magkaintindihan. Lahat sila ay mga nasa ibaba na ay pawang nakatingin sa amin ni Crimson habang bumababa kami ng hagdanan. May isang mukha roon na pilit kong inaalala kung saan ko nakita dahil sa pakiwari ko'y nakita ko na siya. Namumukod tangi at kakaiba talaga siya sa lahat ng mga taong naroon na pawang nakatingin lang. Hindi ko tuloy maalis-alis ang tingin ko sa kanya dahil panay ang pagluha ng mga mata niya habang panay naman ang bulong ni Mami Annalyn. Pakiramdam ko tuloy ay tinutusok na rin ang puso ko sa nakikitang kalungkutan at matinding emosyon sa mukha nito. Masuyong inalalayan ako ni Crimson sa bawat paghakbang hanggang sa tuluyan naming marating ang huling baitang ng hagdanan. Hindi pa man kami nakakahakbang palapit sa kanyang mga magulang, ay tunakbo sa kinatatayuan namin ni Crimson ang ginang na hindi maampat ang pagluha sa mga mata. Kizaya, gumagaralgal ang tinig na sambit nito, saka niyakap ako ng mahigpit kasabay ng malakas niyang paghagulhol ng iyak.
Natulala ako sa reaksyong iyon ng ginang na hindi ko mabatid kung bakit gano'n na lamang katindi ang emosyong ipinapakita niya. Kay init ng kanyang yakap at tila hinahaplos ang matagal kong nanglalamig na puso. Hindi ako nang yakap sa ginang upang payapain ang kanyang kalooban. "Huwag na po kayong umiyak." Malambing kong pakiusap saka masuyong hinagod ang kanyang likuran. Inilinga ko ang mga mata sa paligid at nakita ko ang pagpatak ng mga luha mula sa mga mata ng bawat taong naroon. Pilit akong ngumiti sa kanila upang ipabatid na tumahan na sila upang makalma ang ginang sa kanyang paghagulhol. "Dear," nilingon ko si Crimson na nakatayo sa aking tabi. "Gusto ko sanang ipakilala sa iyo si Tita Lani." Humarap ako sa ginang saka matamis ko siyang nginitian. "Hello po," nakangiting bati ko. "Hindi ba't gusto mo nang magkita kayong muli ng iyong ina?" Tanong sa akin ni Crimson kaya kumalas ako sa pagyakap sa akin ni Tita Lani. "Dear, patay na si Mama, kaya imposible na yung mangyari." Malungkot pero patawa kunturan kay Crimson. Narinig ko ang muling paghikbi ni Tita Lani na agad namang nilapitan ni Mami Annalyn upang hagurin sa kanyang likuran. Narinig ko ang muling paghikbi ni Tita Lani na agad namang nilapitan ni Mami Annalyn upang hagurin sa kanyang likuran. "Makinig kang mabuti, dear." Pinahid ni Crimson ang tumagatak na pawi sa aking noo. Pilit akong ngumiti kay Crimson upang ibatid na handa akong pakinggan ang anumang sasabihin niya. Kinabig niya ako upang yakapin, saka nagsimula siyang magsalita. "Patawarin mo sana ako, Keziah." Natigilan ako nang marinig ang winikang iyon ni Tita Lani. Muling nagbalik sa isipan ko ang mga katagang binigkas sa aking panaginip ng namayapa kong ina. "Hindi ko alam kung bakit ka nalulungkot. Pero ano man ang dahilan, sana'y mapawi ang iyong lumbay. Gusto ko sanang makita ang iyong matamis na ngiti." Ani ko kay Tita Lani. Muling humagulhol ng iyak ang ginang at kinabig ako ng mahigpit. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo sana ako kung ngayon lang tayo nagkita at nagkakilala. Alam ng Diyos kung gaano ko gustong makasama ka at hindi ko ninais na mawalay ka sapagkat biktima lang din ako ng mapaglarong tadhana. Ilang taon din kitang pilit hinanap ngunit parating pagkabigo lamang ang kinahahantungan ng lahat. At napakasakit sa akin na mawala ang anak kong dinala ko sa loob ng 9 na buwan. Wala man lamang dahilan o kahit na sino mang tao ang pwedeng sisihin ng mga panahong yun. Ni ayaw ko nga isipin na patay ka na dahil sa bawat pagtingin ko sa paligid ay pagtangis mo ang siyang aking naririnig. Kahit sa kabila ng kaalamang patay ka na ay nananatili ka pa ring buhay sa puso ko." Tulalang napatitig ako sa mga taong naroon na pawang nakatunghay lamang sa amin na animoy nanonood lamang ng isang sikat na teleserye sa telebisyon. Nang makita kita rito ay nabuhay ang lukso ng dugo. Nabuhay ang pag-asa kong muling alamin ang totoo. Alam kong ikaw ang nawawala kong anak simula pa lamang. Kaya nakiusap ako kay Annalyn na bigyan ng pagkakataon na mapasuri ang anumang bagay mula sa'yo. Gusto ko kasing mapatunayan na ikaw ang nawawala kong anak. Bahagyang lumayo sa akin si Tita Lani saka sinalubong ng tingin ang mga mata ko. Kinumpirma ng DNA test na ikaw ang nawawala kong anak na ilang taon ko na ring hinahanap. Muling umagos sa mga luha mula sa mga mata nito. Gagal ako sa mga ipinahayag sa akin ni Tita Lani at halos hindi na rin ako makapagsalita. Pakiramdam ko'y biglang sumakit ang ulo ko dahil sa samot-saring isipin na sumulpot na lamang sa aking isipan at hindi ko na rin mabigyan pa ng kasagutan. Isinapo ko ang isang palad sa aking noo saka hinilot-hilot ang nananakit kong sentido. "Keziah? Dear?" Sabay nilang sambit nang bumuhay ako mula sa matatag kong pagkakatayo. Ngunit hindi ko rin natiis at niyakap ko pabalik ang ginang. Hinayaan kong lukubin ako ng pagtangis at pag-iyak. Dahil ang akala kong teleserye lang noon, totoong nagaganap din pala ang lahat at pinatotohanan nga iyon ng sarili kong kapalaran ng punong-puno ng mga pagsubok na labis na sumubok sa aking pagkatao. Pa, pangako babawi ako sa inyo. Babawiin natin ang panahong nawala sa atin. Hindi man po ako nagkaroon ng mga kapatid. Nandito naman ang mga apo ninyong tiyak na magbibigay saya at tibay sa ating pagsasama. Madamdaming pahayag ko sa aking mga magulang. Siyempre kasama ako. Napangiti ako nang marinig ang tinig ni Crimson na papalapit sa amin ni na Mama at Papa.
Crimson, tinapik ni Papa ang binata matapos makalapit sa amin. Alam mong kailanman ay anak na talaga ang turing ko sa inyong magkapatid. Huwag na huwag mo sanang pababayaan at sasaktan ng anak ko. Hindi po mangyayari yun, Tito Alvin. Lalo na po't narito ang mga anak namin. Tsak kung gugulpihin ko ang mga iyan. Ay, ako palang gugulpihin. Nangingiting tugon naman ni Crimson sa aking ama. I know. Nakangiting tinapik ni Papa sa balikat si Crimson. Gusto ko rin po sanang formal na hingi ng kamay ni Keziah sa inyo bilang kanyang mga magulang. Alam ko pong una na ang pagkakaroon ninyo ng mga apo bago ang kasal, pero pangakong sa simbahan din po kaming dalawa tutuloy dahil hindi po ako papayag na hindi niya madala ang aking pangalan. Madamdaming saad ni Crimson na lumuhod pa sa harapan ng aking ina. Crimson? Gulat na sambit ni Mama Lani. Kinikilig ang pakiramdam ko at para akong bumalik sa pagka-teenager dahil sa hiyang bigla kong nadama. Pero naiinis akong tingnan siyang nakaluhod ng ganoon dahil pakiwari ko tuloy ay isa akong mamahaling ginto. Napakapalad ng anak ko at ikaw ang lalaking napili niya. Saksi ako sa inyong paglaki at alam kong mabuting tao ka kagaya ng iyong ina. Kaya naniniwala akong mamahalin mo si Keziah ng buong puso. Wala na akong ibang mahihiling pa. Dahil kompleto na ang pamilyang kay tagal na panahon kong inasam sa buhay. Napaka-supportive na mga magulang ko at parati silang narito sa bahay upang bisitahin kami. Sa tuwing sasapit ang araw ng linggo, ay sama-sama rin kami nagsisimba. Ano pa nga bang hihilingin ko? Gayong ipinagkaloob na sa akin ng Diyos ang buhay na hindi ko na inakala pang magkakaroon ng katuparan. Mula sa pagsisimba ay dumaan muna kami ni Crimson sa grocery upang mamili ng mga pagkaing dadalhin namin sa foundation. Na kay Mama at Papa si Jella upang mauna na silang umuwi. Hindi kasi pwedeng hindi mabili ang mga kailangan ng mga bata dahil gagamitin nila iyon. Lahat ng mga batang nakapisan sa foundation ay itinuturing na naming mga anak. Kumuha ako ng ilang pak ng gatas, biscuits at mga kagamitang pang-arts para sa activity na gagawin namin ng mga bata. Mukhang may naiisip ka na namang ipagawa sa mga bata ha. Tutuwa kasi ako magpagawa ng DIY sa kanila. Napaka-creative nila pagdating sa activity na yan. Normal na sa mga bata ang pagiging creative. Nakangiti niyang sang-ayon sa aking sinabi. Nais ko sanang pagawain sila ng card upang ibigin nila sa kanilang mga kaibigan sa loob ng samahan. Paliwanag ko pa sa kanya. Kinuha niya ang pushcart mula sa mga kamay ko at kumuha rin siya ng iba pang mga kakailanganin at mangangata ng mga bata. Gustuhan ko kay Crimson. Hindi niya tinitipid ang mga bata sa loob ng foundation kahit pa personal na niyang perang inilalabas. Hindi siya nagrereklamo. Kahit kinakailangang bilhin katulad na lamang ng damit o personal hygiene ng mga bata. Inilalabas din namin ang mga bata sa mall at kung minsan ay ipinapasyal namin sa park upang makasalumuha rin sila ng iba pang mga bata. Gusto ni Crimson ang makaramdam ng mga bata sa foundation na para lang silang mga normal na bata. Parang anak lang din namin ang turing dahil iyon ang turo sa kanila ni Daddy Benjamin at Mami Annalyn. Pagdating namin ni Crimson sa foundation ay agad naming sinalubong ng mga batang pawang nagtatakbuhan para magunahan sa paglapit sa aming dalawa. Mailan lang ang malamyos na musika habang bumababa kami ng hagdan ni na Mama at Papa. Nag-iba ng templada ang katawan ko dahil pakiwari ko'y di naaayon sa okasyon ng tugtog. Bakit ang weird naman po yata ng kanta? Hindi nakatiis na tanong ko sa ina. Baka request ni Annalyn. Tugon naman sa akin ni Mama. Masuyong inalalayan ako ni Papa habang karga nito si Jella. Inilinga ko ang mga mata ko sa paligid upang hanapin si Crimson, ngunit hindi ko siya natagpuan. Nang nasa ibang pabang-papalapag na kami ng bahay, ay pinahinto muna ako ni Papa sa paglalakad, saka nilagyan ng piring ang mga mata ko. Papa, bakit may paganito? Puno ng pagtatakang tanong ko sa ama. Pasensya ka na anak, ayokong ma-outside ko lang mamaya, kaya sumunod lang ako. Narinig ko ang paghagikik ni Mama na parang batang tuwang-tuwa sa kung ano man ang mangyayari. Don't worry anak, magandang sorpresa naman ito. Patawarin mo sana ako. Gumaralgal ang tinig ko nang sabihin niyon sapagkat nakilala ko ang tinig ng aking dating kinilalang ama. Inalis ko ang piring sa aking mga mata kasabay ng pagpatak ng mga luha mula roon. Papa,
Muli kong sambit sabay yakap sa kanya. Humagulhol ako sa kanyang dibdib at doon binuhos ang lahat ng emosyong kay tagal ng panahon kong kinimkim. Patawarin mo sana si Papa kung naging duwag ako sa pagtanggap ng katotohanan. Hindi ko inisip ang kalagayan mo noon dahil tanging galit lamang ang pinairal ko. Nalimutan kong biktima ka rin pala ng maling gawa ng iyong ina. Emosyonal nitong sabi. Kalimutan na po natin iyon, Papa. Ang mahalagay nandito ka na po ulit. Pinahid ko ang mga luhang nagmalabis sa aking pisngi. Ate Laura, agad kong tiningnan ang taong tumawag sa akin. Mark? Tumakbo siya palapit sa amin ni Papa, saka yumakap sa aking bewang. Kita ate, lumuluhang wika ni Mark. Namiss din kita. Binata ka na. Nakangiting puri ko sa kanya. Kaya na kitang ipagtanggol ngayon kina mama at ate. Humihigdiwi nitong sabi. Salamat. Pagak nang umiti ako sa kaginulo ang kanyang buhok. Tuluyan na nila kaming iniwan ni Papa. Mas pinili nila na sumama sa magulong mundo ng lalaki ni Mama. Nalungkot ako para sa aking kapatid. Napakabata pa niya para danasin ang magulong mundo ng broken family. Pero may bahagi rin ang puso ko na natutuwa dahil sa wakas ay nakalaya na rin si Papa sa walang kwenta niyang ikalawang asawa. Kung kasalanan man ng kinikilala kong ina ang pagkuha sa akin sa tunay kong magulang, hindi naman niya piniling paluhain kami ni Papa katulad ng ginawa ni Tia Dolores. Nanlaki ang mga mata ko nang pagharap ni Papa sa tunay kong mga magulang ay bigla na lamang siyang lumuhod. Patawarin ninyo ako kung naging malupit ako kay Kizaya. Ano mang kaparusahan na inyong igagawad ay buong puso ko pong tatanggapin. Hindi ako naging mabuting ama sa kanya dahil pinabayaan ko siya. Emosyonal pa niyang sabi. Papa, naninikip ang dibdib ko sa nakikitang paghihirap sa kanyang anyo. Hindi totoong hindi siya naging mabuting ama dahil hanggang sa huling sandali na magkasama kami sa ospital ay naramdaman ko pa rin ang pagiging ama niya sa akin. Matapos ang makabagbagdamdamin na eksenang iyon ay lumapit sa amin si Kizaya. Lahat ng pangyayari sa buhay natin ay pawang mga hindi inaasahang pangyayari. Subalit sa lahat ng iyon ay marami tayong natutunan at higit sa lahat ay napagtibay natin ang pagmamahala natin. Kahit pa nga akala natin ay imposibleng mangyari. Isinapon niya ang kamay ko sa kanyang pisngi at inihilig iyon doon. By an unexpected fate, I saw you in the church kung saan napilitan lamang akong dumalo ng binyag alang-alang sa mga inaanak ko. Mabuti na lamang at nagpunta ako kaya muling nakita ko ang babaeng kay tagal ko nang hinahanap. Nagsimula man tayo sa maling akala, hahalapin naman natin ito. Ikaw at ako ay taas noong magsasama sa lahat ng pagkakataon bilang isa. Alam kong simula pa lamang ito na mas marami pa naming kakaharapin na pagsubok, pero natitiyak akong malalagpasan namin iyon sa mga susunod na araw. Sa hindi inaasahang panahon ay natuto akong magmahal, masaktan, mabaliw at kamuntikan ng mamatay. Ngunit lahat ng iyon ay napagtagumpayan kong malagpasan sa tulong ni Crimson, ang lalaking pinakamamahal ko.